Mr. Silent Channel. Ang muling pagsilang. Kabanata 151 hanggang 160. Bakit kita binubuli? Matapos marinig ang mga salita ni Lin Zixuan, biglang nagsalita si Hong Dali na kakaiba, gusto ko lang itanong sa iyo kung saan ka pupunta. Wala kang pera at pag-aari. Natutulog ka ba sa kalye sa hating gabi? Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, ibinuka ni Lin Zixuan ang kanyang mga labi at nagsimulang umiyak muli, kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Nako, yun lang ang kaya ko. Huwag kang matakot. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, isang gantimpala na 1,000. Inilabas ng lalaking nakatayo sa likod ang pera at babayaran na sana. Mabilis siyang pinigilan ni Tang Moxon, Dali, tanga ka, bakit mo ito ginagawa ng sabay-sabay? Paano? Magkano? Ay 1,000. Tingnan mo kung gaano siya kaawa-awa. Wala siyang matitirhan, mausisa na sabi ni Hong Dali. Alam kong hindi mo kailangan ng ganoong kalaking pera. Sinabi ni Tang Moxon, ang tanong, ilang taon na siya sa tingin mo? Ang 1,000 yuan, para sa iyo, ay maliit na pagbabago, ngunit sa mga ordinaryong tao, ito ay hindi maliit na halaga. Wala itong maibibigay sa kanya, ngunit kung siya ay natuklasan ng isang gangster, siya ay target niya. Hindi siya magandang bagay. Tama, Zixuan, maalalahanin ka. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, well, Zixuan, bakit ka lumabas ng bahay? Kung sasabihin mo, iuwi kita gayon paman, sabi mo pumunta ka rito sa pamamagitan ng express bus. Mukhang hindi madaling paniwalaan ang dahilan na ito. Ako. Umiyak muli si Lin Zixuan, sa totoo lang, palihim akong tumakas, wuho. Nakatakas. Si Hong Dali ay natakot, tumakas ka sa bahay, tama ba? 13 o 14 na taong gulang ka pa lang, tama ba? Tumakas ka sa bahay. Sino ang tumawag sa akin? Hindi ako hinihiling ng aking mga magulang na maglaro. Nang banggitin ito, nagpahayag si Lin Zixuan ng matinding hinaing, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, hinihiling nila sa akin na mag-aral buong araw, mula umaga hanggang gabi, hindi ko ito matiis. Palihim siyang tumakbo palabas, wuo. Anong magandang bata? Natigilan si Hong Dali nang marinig niya ito. Ganyan na ba kalupit ang lahat ng bata ngayon? Bakit hindi ka nalang tumakas sa bahay sa halip na maglaro? Buti na lang at mukhang matalino ang babaeng ito, kung hindi, baka nabente siya ng mga trafficker. Mahilig ka bang maglaro ng mga laro? Natigilan si Hong Dali dahil hindi ka pinapayagan ng iyong mga magulang na maglaro at tumakas ka sa bahay. Oo. Mabangis na tumango si Lin Zixuan, gusto ko lang maglaro. Gusto ko lang maglaro. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig kong sinabi ng maliit na batang babae na mahilig lang siyang maglaro. Kung ang maliit na bata ay mukhang okay dito. Pero masyadong walang ginagawa si Hong Dali, kaya sinampal niya ito ng malakas, tapos maglakad tayo, sa harap dito. Hindi naman kalayuan ang bahay ko. Eto na nga, hindi pa ako nakakapunta doon. Isasama ka ng kuya mo sa paglalaro. Kung masaya ka, pauwiin na kita. Paano na? Sino ang nakakaalam, ang maliit na batang babae ay hindi tanga, maaari kang maglaro, ngunit hindi ka makakauwi. Diyos ko. Sabi ni Hong Dali na galit, ayaw mo man lang bumalik para lang maglaro. Hindi na ako babalik, hindi na ako babalik. Puno ng luha ang mukha ni Lin Zixuan. Tulad ng isang multo na gumuhit ng anteng-anteng, nagpupumilit siyang bumangon. Mas mabuting pumunta ako, oo, kung uuwi ako, kailangan kong mag-aral mula umaga hanggang gabi. Okay. Si Hong Dali ay walang magawa, kung gayon, hindi pa kita babalikan, masyado akong abala. Tara na at isama kita sa isang laro, di ba? Talaga. Agad na tumigil sa pag-iyak si Lin Zixuan, tuparin mo ang iyong salita. Gawin natin si Go. Ang taong ito ay tiyak na reincarnation ng Golden Horse actress, si Hong Dali ay 100% sigurado. Nag-flirt ang dalawa, at naayos na ang usapin. Pagkatapos noon, lumabas ako at sa loob ng 20 metro, nakita ko ang bar kung saan nagtitinda si Hong Anbao kay Hong Dali. Pumasok si Hong Dali at ang kanyang entourage na nakataas ang kanilang mga ulo. Ang manager ng bar ay medyo nalito noong una, ngunit hindi nagtagal ay nakilala niya na ito ang kanyang bagong bar. Desididong binati ng may-ari ang grupo. Ang bar ay hindi maliit, na may halos 200 mga computer at 1 pulgada na monitor. Ang mga computer ay medyo bago, at makikita na maganda ang negosyo. Walang pakialam si Hong Dali na marumi si Lin Zixuan, at direktang hiniling sa kanya na maupo sa walang laman na makina. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang maliit na tigre na si Gang Banner, at hinawakan ni Tang Moxon ang kuting na corn, at tumayo sa likod nito para panuurin itong naglalaro. Kung saan, hindi nagsinungaling si Lin Zixuan tungkol sa paglalaro. I-on ang computer ng mahusay, pagkatapos ay buksan ang isang laro na tinatawag na Dragon Language Continent, i-type ang password ng account at mag-login. Ang larong Dragon Language Continent ay katulad ng kalikasan sa Disconnected City and the Weak Warriors na nilaro ni Hong Dali sa Earth. Ito ay isang side-scrolling na 2D na laro, at ang mga graphics ay halos hindi madadaanan. Hindi masyadong nagulat si Hong Dali sa mundong ito, mas gusto ng mga tao sa China ang sports,
at walang masyadong tao na naglalaro araw-araw, kahit na mas mababa kaysa sa mga masugid na propesyonal na manlalaro sa planeta. Sa oras na ito, ang kilusan dito ay nakakuha ng atensyon ng maraming manlalaro sa paligid. Gayunpaman, nang makita ang estilo ng grupong ito ng mga tao, at si Hong Dali na may hawak na tigre sa kanyang kamay, lahat ng mga manlalarong ito ay lumiit ang kanilang mga leeg, maaari nilang ilabas ang tigre. Hindi ko kayang sakta ng sinumang maglakas loob na makipag-usap sa akin. Siguradong bugbugin ako at kaladkarin hanggang mamatay. Ngunit sinabing pumasok si Lin Zexuan sa laro at dumiretso sa field ng PK sa halip na pumunta sa ligaw upang bumili ng kagamitan. Nagulat si Hong Dali at sinabing, sabi ko, Zexuan, itong lugar na pinasok mo ay isang PK field, tama ba? Sapat na ba ang kagamitan? Walang problema. Sumangot si Lin Zexuan, kadalasan ay hindi nila ako matatalo. Oo, ngunit hindi ako nakakapaglaro ng maraming araw, at ang aking mga kamay ay medyo hilaw. Sinabi niya rito, at mabilis na nahanap ang naghahaman, kaya't ginawa niya ito ng malakas habang si Hong Dali at Tang Moxon ay nakamasid sa gulat na bumaba siya ng 15 HP, ang kalaban ay namatay. Oo. Manalo. Nagsaya si Lin Zexuan, hindi man lang niya natamba ang 15 happy ko. Sina Hong Dali at Tang Moxon ay may malamig na pawi sa kanilang mga mukha, ito ay tiyak na isang baguhan sa laro, tingnan mo siya ang bilis ng operasyon ngayon, upang sabihin na ang mga daliri ay gumagalaw na parang lumilipad ay tiyak na implicit. Pagkatapos ay isang dramatikong eksena ang nangyari. Holy crap! Anong nangyayari? Ang alulong ng isang batang lalaki ay nagmula sa likuran ni Hong Dali at ng iba pa, ang taong ito ay nakasuot ng basura, paano siya naging mabangis? Damn it! Ang aking kagamitan ay sobrang sira, at nakikipaglaban lang siya. Napakadugo niya. Wala siyang nakuha kahit 15 puntos ng dugo. Nang sabihin ito ng boses, bigla niya itong naalala, at pagkatapos ay natigilan din sina Hong Dali at Tang Moxon. Dahan-dahan silang lumingon, at pagkatapos ay nakita ni Hong Dali na ang batang pinahihirapan ay natigilan ng 5 segundo, na parang nakakita ng multo. Pagkatapos ay tumakbo siya, gumulong-gulong at gumagapang, Diyos. Nasaan ang Diyos? Dali-dali akong tawagan para makita kung ikaw iyon. Halatang medyo balisa ang lalaking ito. Ang maliit na tigre na Gundam sa mga bisig ni Hong Dali ay katulad niya. Pumikit silang lahat at tumakbo para kunin ang mouse ni Lin Zexuan, ate, sabihin mo sa akin kung ikaw iyon. Sinabi niya at tiningnan ang pangalan at kagamitan ng karakter ni Lin Zexuan, pagkatapos ay lumuhod, ate, mula ngayon ay tatambay tayo sa iyo. Ano ang gusto mong inumin? Babayaran ko ito. Hindi masaya si Lin Zexuan, sino ang panganay mong kapatid na babae? 10, 14 na taong gulang. Halos lumabas na ang ilong ng bata, paano nagagawa ng 14 anyos? Kung hindi dahil sa kawawang kagamitan mo, hindi kita maaabutan. Sa oras na ito, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Hong Dali na makialam. Sabi niya, sabi ko, pare, may malaking epekto ba itong kagamitan sa paglalaro? Hindi mo man lang alam ang larong ito. Noon lang nakita ng bata ang bala ng bakal sa mga bisig ni Hong Dali, ay damn, this is a tiger, right? I don't know much, so don't fool me. Ito ay hindi nangangagat, tama. Hindi nakakagat, mabilis na iniba ni Hong Dali ang usapan, maaari mo bang ipakilala sa akin ang larong ito? Tingnan mo, maraming tao sa bar na ito ang naglalaro nito. Hindi mo alam ang tungkol sa Dragon Language Continent. Ang batang lalaki ay halatang fan ng laro, at patuloy siyang nagsasalita nang banggitin niya ang laro, ito ang pinakasikat na laro sa mundo ngayon. Well, ang balanse ng bawat propesyon ay mahalaga. Ang pinakamahalagang bagay na nakakaapekto sa resulta ay ang operasyon, na sinusundan ng mga kagamitan. Ang mga may mahusay na kagamitan ay maaaring hindi makapangyarihan, ngunit ang kagamitan ng maliit na kapatid na ito ay tiyak na makapangyarihan. Sabi niya at bumantong hininga, ang pinakamasama ay kung ano ang dapat isaalang-alang. Talagang nagwawalis. Habang sinasabi niya ito, biglang sumigaw si Lin Zexuan, sayang. Medyo masama ang kagamitan, kung hindi mananalo tayo. Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ito. Inaliw ni Hong Dali si Lin Zexuan at biglang tinanong ang bata, maaari mo bang bilhin ang kagamitan sa larong ito gamit ang pera? Oo, pwede, pero masyadong mahal. Mahal. Ang bata ay gumawa ng ilang mga kalkulasyon at sinabi, kung ang lahat ay may pinakamataas na kalidad, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa higit sa 10,000 yuan. Ito ay hindi maliit na halaga. 10,000 yuan, mahinahong tiningnan ni Hong Dali ang paa ng aso sa tabi. Tawagan si Guan at sabihin sa kanya na gusto kong bumili ng kagamitan. Okay. Gumagalaw ang dog leg, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, lumapit si Guan, guro, tinawag mo ako. Bilhin mo siya ng pinakamahusay na kagamitan, gusto ko ang pinakamahusay. Itinuro ni Hong Dali si Lin Zexuan, na nakaupo sa isang bangkito at marahas na pinahihirapan ang kanyang kalaban, babayaran kita kahit anong mangyari. Sa oras na ito, naalarma na ng kilusan dito ang lahat ng manlalaro sa ikalawang palapag ng bar. Nagtipon-tipon sila at patuloy na bumubulong, bilhin ang lahat ng pinakamahusay na kagamitan.
Nagkakahalaga iyon ng 10,000 o 20,000, tama ba? Oo, mayaman. Ang 10,000 o 20,000 ay hindi maliit na pera. Ang tanong, para kanino ko ito bibilhin? Naglalaro ang maliit na pulubi na ito, huwag sabihin sa akin, siya ay talagang asterisk. Tingnan mo, may hawak na tigre ang mayaman, hindi ba? Isa siyang local tycoon. Siya ba ay isang banal na tycoon? Speaking of which, ang mga taong kadalasang mahilig lumabas sa mga bar ay halos lahat ng mga otakus ay hindi masyadong lumalabas. Normal na hindi makilala si Hong Dali. Kung sino pa man iyon, natatakot akong makilala siya ni Hong Dali sa sandaling siya ay nagpakita. Sa oras na ito, si Lin Zixuan ang namamahala. Pagbili ng kagamitan, paglalagay ng mga order, pangangalakal, at paglilipat ng pera. Pagkatapos ng kalahating oras, ang karakter ni Lin Zixuan ay inilagay sa nangungunang kagamitan sa buong laro. Sa pagkakataong ito, ang lahat ay ganap na nagbubukas ng mata. Tunay na nagwawali sa buong field ng PK. Halos wala siyang kaaway sa isang unit. Noong una siyang nagsimulang maglaro, ang kanyang PK level ay itinuturing na medium. Pagkatapos ng isang oras ng brutal na pag-atake sa mga kaaway, diretsyo niyang naabot ang mataas na antas. Sa oras na ito, naalarma na niya ang lahat ng mga manlalaro sa buong server at hindi mabilang na mga tao. Dumating ang mga tao upang manood, at ang mga kalaban ay lumalakas ngunit maaaring talunin ni Lin Zixuan ang kanyang mga kalaban gamit ang pinakamaraming kagamitan sa basura, pabayaan ang mahiwagang kagamitan na isinusuot niya ngayon. Sa oras na ito, nagsimulang lumaban si Lin Zixuan na may poster na maaaring ilarawan bilang pagsuntok sa Nonsha Nursing Home at pagsipa sa Beihai Kindergarten, na sinisira ang lahat sa daan. Ang mga taong nanunood sa paligid niya ay mula sa pagkagulat sa una, sa pagkamangha, sa pagiging ganap na manhid sa huli kakaunti ang mga tao sa buong server na maaaring hawakan ang isang buhok ng mga karakter ni Lin Zixuan, lahat sila ay puno ng dugo. Ang tanging taong kinikilala bilang pinakamalakas sa server, sinubukan niyang patayin si Lin Zixuan sa halos 14 na hapi. Pagkatapos, sinira ang buong server sa loob ng 2 oras, sa wakas ay nasiyahan si Lin Zixuan. Ang maliit na batang babae ay nag-inat ng kanyang katawan ng mahabang panahon, at ang balat na hindi sinasadyang nakalantad sa kanyang braso ay kasing puti ng taba, at ang kanyang balat ay may kantab na parang nyebe. Sabi niya, sa wakas, natuwa ako, hehe. May maraming tao sa paligid. Bumagsak ang mga eyeball sa lupa. Matagal nang hindi nakapagreklamo si Tang Moxon tungkol sa paggastos ni Hong Dali ng higit sa 20,000 yuan para bilhin ang batang babae na ito ng isang mahiwagang damit sa sandaling magkita sila. Ngayon lang niya naisip na talagang kamangha-mangha si Hong Dali. Bakit ba lagi na lang siyang nakakaharap ng ganito? Tungkol naman sa talento. Gayunpaman, hindi mahalaga na ang maliit na batang babae na ito na nahulog mula sa langit ay napakalakas at may napakahiwagang pagkakakilanlan. Hanggat hindi siya kaaway, walang pakialam si Hong Dali sa nakasisilaw na puting balat ng batang ito. Nang hindi niya ito nakita, nagtanong lang siya, sabi ko, Zixuan, nag-e-enjoy ka ba? Pupunta tayo. Bagamat medyo nag-aatubili pa rin siya, alam din ni Lin Zixuan na imposible kung hindi siya aalis, kaya tumayo siya at bangulong, naku, maganda kung makakapaglaro ako ng ganito araw-araw. Kung may kompetisyon o kung ano pa man sa hinaharap, tiyak na sasali ako. Ito ang magliligtas sa aking ama mula sa palaging pagsasabing naglalaro ako ng mga laro at hindi ko ginagawa ng maayos ang aking trabaho. Walang salitang esport sa mundong ito. Naramdaman agad ni Hong Dali na napakaswerte niya ngayon. Nakilala niya ang napakagandang maliit na lolita tulad ni Lin Zixuan, at pagkatapos na mapaalalahanan siya, napagtanto niya na walang esport sa mundong ito hindi ba magiging masama kung wala. Kung may pera ako, mag-isa akong magdaraos ng esports competition. Ayan na. Tumawa ng malakas si Hong Dali, magdaraos tayo ng kompetisyon kung gayon. Ihambing natin ito sa Dragon Language Continent PK na ito. Gusto mo bang isagawa ang kompetisyong ito? Naisip ito ni Tang Moxon, ngunit nakakagulat na hindi siya tumutol, sa tingin ko ay okay lang. Sa Zixuan dito, ang kompetisyong ito ay tiyak na magiging labanan sa pagitan ng mga dragon at tigre. Naniniwala ako na maraming tao ang darating. Sige, mauna na tayo. Nanguna si Hong Dali at bumaba, hihintayin muna natin ang mga partikular na detalye. Pag-usapan natin ito pagkatapos nating tapusin ang negosyo. Nagmamadaling lumabas ang grupo ng mga tao. Hinawakan ni Hong Dali ang braso ni Lin Zixuan at tinanong, sabi ko, Zixuan, napakadumi mo, bakit hindi ko hilingin sa mga kapatid na ito na alagaan ka muna? Maliligaw ka ba? Kung hindi okay kung hindi mo pansinin ang personal na kalinisan. Magkakaroon ka ng kuto sa paglipas ng panahon. Hindi na kailangan, agad na natakot si Lin Zixuan nang marinig niya na si Hong Dali ay hihilingin sa isang tao na ihatid siya upang maligo. Sumandal siya ng hindi malay, hindi, kuya, masaya na ako kung ipaghahanda mo ako sa hapunan at paglalaro. Hindi ko talaga kailangan. Kung ito ay papalitan ng para sa iba, tiyak na sinusuyo nila siya na parang isang weirdo na gustong mangkidnap ng kaunting loli. Ngunit ayaw ni Hong Dali na gawin iyon.
Pinitik niya lang ang kanyang mga daliri at sinabing, dalhin mo siya at humanap ng paliguan para maligo. Kaya hinayaan niyang magpumiglas ang maliit na loli kahit gaano pa kahirap ang tatlong lalaki. Kaya ba niyang labanan ng isang taong may makakapal na braso at binti? Siya ay tiyak na inaresto at sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga sa lahat ng paraan. Gayunpaman, medyo klase si Hong Dali sa lugar na ito. Sino sa kalye ang maglalakas loob na lumapit at hamarang ng basta-basta? Pagkatapos ng lahat, si Tang Moxon ay napakaasikaso kaya mabilis niyang natuklasan na ang paminsan-minsang nakalantad na balat ni Lin Zexuan ay katawa-tawang puti, at sinabi sa kanyang sarili, si Lin Zexuan na ito ay nagsabi na siya ay tumakas dahil hindi siya pinapayagang maglaro sa bahay. Ang problema ay, tingnan ang kanyang balat. Halatang hindi tulad ng mga ordinaryong bata. Matapos may sakay ni Hong Dali ang batang babae sa kotse at sumakay kasama si Tang Moxon, napaluha ang batang babae, lahat kayo masasamang tao, kayong lahat ay masasamang tao. Akala ko mabubuting tao kayo, ngunit sa huli gusto niyo pa rin akong bawiin, wuhu. Tama na bawiin ka, kakaibang sabi ni Hong Dali, ang tanong, bakit ka umiiyak? Hindi kita kayang putulin. Pakainin mo ang tigre. Pinalaki pa niya ang maliit na tigre na si Gangdaner at sinabing, Gangdaner, halika at pagtawanan ang nakababatang kapatid na ito. Pagkatapos ay ipinakita ni Gangdaner ang kanyang mga ngipin kay Lin Zexuan ng masunurin. Ano ang pinagsasabi mo? Galit na sinipa ni Tang Moxon sa tagiliran si Hong Dali, dahilan para mapangiti si Hong Dali sa sakit. Marahan siyang inalaw ni Tang Moxon, Zexuan, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Sinusubukan kanyang takutin. Sa totoo lang, gusto ka lang niyang paliguan. Bibihisan kita ng maganda at hindi kita ibubuli, huwag kang mag-alala. Sa wakas ay nakilala ni Tang Moxon ang isang batang babae na mas bata sa kanyang sarili, at si Tang Moxon ay may kamalayan na maging isang kapatid sa sandaling iyon, at siya ay lubos na nasisiyahan dito. Pagkatapos ng lahat, si Tang Moxon ay tila napaka-maaasahan, at ang maliit na loli ay mabilis na tumigil sa pag-iyak, talaga. Hindi mo ako ibubuli. Well. Saglit na nag-isip si Tang Moxon, at sa wakas ay gumamit ng isang mamamatay na sandata, syempre totoo, ako ang nobya niya, paano ko siya hihilingin na manggulo? Tiyak na, ang pagsasabi ng 1,000 salita o 10,000 salita ay hindi kasing epektibo ng isang ito. Hindi nagtagal ay tumigil sa pagkatakot ang maliit na loli. Pagkatapos ng lahat, hindi na siya natatakot. Hindi naman siya tanga, naniniwala pa rin siya na nasa tabi niya ang mapapangasawa, at hinding-hindi siya sasamantalahin ng young master na ito. Sa pag-iisip nito, mas gamaan ang pakiramdam ko, at sa wakas ay bahagyang tumango. Pagdating sa Big Rich Bathing Center, ang pinakamahusay sa West 4th Ring Road, isang grupo ng mga tao ang pumasok. Inayos ni Hong Dali ang dalawang babae na isama si Lin Zexuan para maligo. Pagkatapos nun, umupo na sila sa sofa. Tinanong ni Hong Dali si Tang Moxon sa mahinang boses, Zengxan, ano ang tingin mo sa batang babae na ito? Palagi kong nararamdaman na hindi siya mukhang bata mula sa isang ordinaryong pamilya. Napansin ko rin, sabi ni Tang Moxon sa mahinang boses, ngayon ko lang napansin ang balat niya. Halatang may kaya siya. Siya yung tipong sinusundo at ibinababo sa sasakyan kapag pumapasok siya sa paaralan. Napakaputi at manipis ng balat niya. Ito ang epekto na makakamit lamang sa paggamit ng magagandang skincare sa mahabang panahon. Siyempre, mas gusto ko na madalas siyang maligo ng gatas, at fuck. Ako, natuklasan mo ba ito? Sinabi ni Hong Dali na may nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha, hindi ka isang pribadong tiktik sa iyong huling buhay, nakakatakot ka. Tanging walang pusong tao lang ang hindi papansinin. Galit na sinabi ni Tang Moxon, ano ang plano mo para sa batang babaeng ito? Sa totoo lang, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, medyo nag-aatubili akong hilingin itong maliit na batang babae. Kung hindi, hindi ako makakapagdaos ng isang kompetisyon sa esports. Ang problema ay mayroon siyang magandang background sa pamilya, at tiyak na darating ang kanyang mga magulang kung siya ay magpapakita, at mahirap itong harapin. Well, alam din ni Tang Moxon na makatwiran ang sinabi ni Hong Dali. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, wala akong narinig na bukod sa pamilya ni Ate Chuyin, may pangalawang mayayamang pamilya na nagngangalang Lin sa Tianjin City. Karaniwan siyang ganito mas matanda siya. Malamang na hindi siya nanggaling sa ibang lungsod. Hindi siya makakatakbo ng malayo nang walang ID card. Mukha siyang pulubi, at sira-sira ang damit niya. Sa puntong ito, muling nag-isip si Tang Moxon. Maaaring ang pamilyang Lin mula sa isang ordinaryong pamilya sa lungsod. Posible iyon. Wag na, masyadong tamad si Hong Dali sa gulo at direktang inutusan si Ling Xiaoyi, humiling sa isang tao na tumulong na malaman kung may mayayamang pamilya sa lungsod. Kung may tumawag ng pulis para maghanap ng isang tao, sabihin sa akin sa sandaling mahanap nila siya. Okay. Hindi nakaimik si Tang Moxon. Minsan ang dumber approach ay mas mahusay. Kung tumakas si Lin Zexuan sa bahay, imposibleng hindi tumawag ng pulis ang kanyang pamilya. Para malaman mo sa pamamagitan lamang ng pagtatanong. Matapos malutas ang problema ng background ng pamilya ni Lin Zexuan, ang susunod na hakbang ay ang esports na binanggit ni Hong Dali.
Nagtanong si Tang Moxon, Dali, mayroon ka bang plano para sa esports na binanggit mo? Sa palagay ko kung gagawin natin ito ng maayos, maaaring ito ay lubhang kawili-wili. Siyempre, ito ay simple, sabi ni Hong Dali. Sniffle lang, spend money, magaling akong mawalan ng pera. Alam kong kaya mong mag-aksaya ng pera, bakit hindi? Galit na sinabi ni Tang Moxon, tinanong ko kung paano gumastos ng pera, hindi kung maaari kang gumastos ng pera. May mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng kung paano gumastos ng pera at kung gagastos ng pera. Pinalakpakan ni Hong Dali ang kanyang mga daliri at sinabing, hindi ba lahat ng ito ay tungkol sa paggastos ng pera? Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang nakamamatay na enerhiya sa paligid niya, at si Hong Dali ay sumuko ng tiyak, okay. Sabi ko, well, ang paggastos ng pera ay isang teknikal na trabaho. Ang aming Chenhui building ngayon ay naglalaman ng mga ligaw na aso sa unang palapag at mga ligaw na pusa sa ikalawang palapag. Mayroon ng mga dalubhasang tauhan na namamahala sa paghawak sa kanila. Ang ikawalong palapag ay ang dulong punto, ang ikasyam na palapag ay ang Kaiway Film and Television, at ang ikasampung palapag ay iyon. Napakaraming palapag ang natitira, kaya gawin na lang natin ito. Sa ikatlong palapag, gamitin natin ang ikatlong palapag. Pagbalik ko, hihilingin ko kay Xiaoyi na kumuha muna ng isa. 500 isang computer ang dapat magkasya dito. Gawin muna natin ang mga ito, at pagkatapos ay magsimulang mag-recruit ng mga mahilig sa laro, at pagkatapos ay hilingin kay Lin Zixuan na maging isang instructor. Ano sa tingin mo? Marami pa ring bakanteng palapag sa Chenhui Building, kaya gumamit ng isang palapag para gawin ito. Walang problema sa lahat. Well, sa tingin ko ito ay gumagana. Ito ay nagkakahalaga ng maraming pera, tama. Nag-isip sandali si Tang Moxon, kung gayon, ano? 500 mga computer, kasama ang ilang iba pang mga piraso at piraso, 3 milyon ay dapat sapat na. Nang malapit na niyang simulan ito kaagad, biglang naalala ni Hong Dali na ang pangalawang panig na misyon ng Natural Good Friends ay hindi pa tapos, kaya mabilis siyang nagbago ng isip, bueno, subukan muna natin ang epekto sa 50 unit, at hilingin sa kanila na magsanay sa loob ng 1 o 2 buwan. At saka, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Hoy, bakit hindi ka nawala ng kapalaran sa pagkakataong ito? Sa totoo lang, si Hong Dali ay biglang naging mas maluho, at talagang hindi sanay si Tang Moxon. Hindi tulad ng mayroon kang isang maliit na istruktura. Pawis na pawis si Hong Dali, okay lang. Ang pangunahing bagay ay hindi ito isang bagay ng 1 o 2 araw. Kailangan nating maglaan ng oras. Sa tingin mo ba kailangan muna natin itong i-promote? Kailangan muna nating mag-recruit ng mga tao, di ba? Kailangan kong gumawa ng isang plano para sa isang mas malaking talunan sa hinaharap ngunit naisip ko na kung paano gaganapin ang laro na magkakaroon tayo ng 6 na higanteng screen sa West 4th Ring Stadium. Tang Moxon. Tianjin South 2nd Ring Road, ikapitong palapag ng Nanjing Building, Mengzin Network. Kuya, kailangan mo akong tulungan sa pagkakataong ito. Ang nahihiya na si Liu Mingcheng ay umupo sa sofa at malungkot na sinabi, ang trapiko ng IP ng aking turkey bookstore ay bumagsak ng husto. Bumaba ito ng 50 sa loob lamang ng 1 buwan. Ang aking pang-araw-araw na IP address ay tapos na, 10,000, at bumababa pa rin. Maaari mo ba akong tulungan na makipag-usap sa aking ama at hilingin sa kanya na bigyan ako ng higit pang mapagkukunan? Kung hindi, kung magpapatuloy ito, ganap na masisira ang turkey bookstore. Ang chicken bookstore, na orihinal na mayroong pang-araw-araw na trapiko ng IP na 1.2 milyon, ay tinawag na nangungunang higanti sa mundo ng panitikan. Sinong mag-aakala na sa loob lang ng mahigit 1 buwan, bababa ang trapiko sa ganitong antas? Sa katunayan, pagdating dito, ito ang swerte ni Hong Dali. Kung tayo ay nasa Earth, ang mundo ng pampanitikan ay talagang magkakaroon ng hugis, at kahit na mayroong anumang mga pagbabago, walang gaanong pagbabago. Gayunpaman, sa mundong ito, ang mundo ng panitikan ay hindi pa nakakabuo ng isang natatanging tanikala ng industriya. Ang pangunahing pinagmumula ng kita ay pa rin ang kita ng subscription ng mga mambabasa, at mayroon pa ring napakakaunting pag-unlad ng peripheral copyright. Sa makatuwid, sa mataas na ratio ng bahagi sa dulo, madaling makaakit ng mga may akda. Kasama ang nakakapreskong novel mode ng 5 dakilang Diyos at ang 20 kakaibang bayani na handang magbigay sa lider ng alyansa, hindi mabilang na mga may akda ang naaakit kaagad. Sige na. Kaya ang turkey bookstore ay isang trahedya. Sa katunayan, hindi nito dapat sisihin si Liu Mingcheng. Ang susi ay nakilala niya si Hong Dali, ang pinakaalibughang anak sa kasaysayan, at natalo siya ng hindi makatarungan kung ito ang pangalawang tao, hindi siya maaaring maging napakadalisay. Para mawalan ng pera. Kung matatalo ka, mahinahong sabi ni Liu Mengzin, ang iyong kalaban ay sobrang aliberga, at wala siyang pag-asa na kumita ng pera. Mas mabuti kung mabilis mong bawasan ang share ratio sa simula. Ngayon ang sitwasyon ay hindi na maibabalik. Dahan-daang umiling si Liu Mengzin, maliban kung handa kang mawala ng pera tulad niya, maaari ka pa ring lumaban. Magbayad ng pera. Galit na sinabi ni Liu Mingcheng, kung gayon, mabuti pang isara ko na lang ang bookstore na ito at maging masaya. So ano ang sasabihin ko? Wala ring magawa si Liu Mengzin.
Sa katunayan, ang sinumang makatagpo ng gayong kalaban ay labis na malulungkot. Ang lalaking ito na si Hong Dali ay hindi maaaring tretuhin siya bilang isang normal na kakumpetensya. Gumagastos siya ng pera at nag-aaksaya ng pera at hindi kailanman isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Basahin ang buong teksto ng My Best Stewardess Wife. Gaano kasaya iyon? Paano na? Nakita mo na rin ang resulta, Liu Mengzin na mga tao ay nagkibit-balikat, ano ang magagawa ko? Ano ang dapat kong gawin? Sa mga salita ni Mengzin, galit na sinabi ni Liu Mingcheng, mapapanood mo lang ba ang turkey bookstore ko na itinumba niya? Hindi lang ako ang mapapahiya, masisira rin ang reputasyon ng ating pamilya Liu. Alam ko ito. Napabuntong hininga si Liu Mengzin, ang aming dalawang pamilya ay tiyak na magkakaroon ng labanan sa hinaharap. Sa tingin ko may paraan na maaaring maging kapaki-pakinabang sa iyo. Anong paraan? Pagkarinig nito, ang maparaan niyang kapatid. Sinabi na may paraan, biglang nakaramdam ng pag-asa si Liu Mingcheng. Pagkatapos ng lahat, sila ni Liu Mengzin ay magkapatid. Ngunit ang talento sa negosyo ay masasabing kasing layo ng Milky Way. Bagamat katamtaman ang sariling lakas ni Liu Mingcheng, medyo gamaan pa rin ang loob niya sa kanyang panganay na kapatid na si Liu Mengzin. Ang pinakamahusay na paraan ay ang walang gawin at hayaang mahulog ang turkey bookstore. Nakangiting sabi ni Liu Mengzin. Kuya, di ba? Sabi mo ang pagbagsak ng turkey bookstore ko ang pinakamagandang paraan. Hindi ko maintindihan. Sigaw ni Liu Mingcheng. Siyempre hindi mo naiintindihan. Ipinaliwanag ni Liu Mengzin, sa isang malaking lawak, ang turkey bookstore ay dapat ituring bilang isa sa mga industriya ng aming pamilyang Liu. Ito ay tama. Kaya kung ang turkey bookstore ay bumagsak, ano sa palagay mo ang gagawin ng pamilyang Hong? Mag-isip. Ang pamilya Hong. Bamulong si Liu Mingcheng, ano sa tingin nila? Sa tingin nila hindi natin matatalo si Hong Dali. Kuya, ano ang ibig mong sabihin, magpakita tayo ng kahinaan sa kalaban. Haha parang ang bait-bait ng kapatid ko at nakakapagsabi siya ng totoo. Tumawa si Liu Mengzin at sinabing, nabalitaan kong gagawa ng ilang hakbang si tatay sa malapit na hinaharap. Kung magpapakita ka ng kahinaan sa kaaway, kapag nagtagumpay si tatay sa hinaharap, maaari kang ituring na isang dakilang bayani. Sa madaling salita, ang iyong mga benepisyo ay kailangang-kailangan. Sa wakas ay naging masaya si Liu Mingcheng, iyon na nga, kung gayon, wala akong pakialam sa turkey bookstore. Hayaan mo itong mag-isa, anuman ang mangyari. Pero kapatid, kung masisira ang turkey bookstore, mawawala ang aking baon. Nalaman na ni Liu Mengzin na malamang na nandito ang kanyang nakababatang kapatid para sa pera. Bahagyang ngumiti siya, at sinabi, dalawang magkapatid sa mundong ito, paanong hindi ko malalaman kung ano ang iniisip mo? Pagkatapos ay naglabas siya ng isang card at ibinigay kay Liu Mingcheng, mayroong 5 milyon dito, tandaan na mag-ipon ng pera. Ang aking pondo ay napakahigpit din kamakailan. Tandaan, huwag gumawa ng gulo kay tatay, siya ay abala kamakailan. Alam ko. Si Liu Mingcheng ay nasa mabuting kalagayan at kinuha ang card. Siya. Nilagay sa bulsa niya at nakangiting sabi, kung ganoon, babalik muna ako. Huwag mo na akong istorbohin kuya. May iba ka pang iniisip hehe. Sige, mag-ingat ka sa daan. Pagkaalis ni Liu Mingcheng, bahagyang umiling si Liu Mengzin at Bamulong, inalis na ni Itay ang 200 milyon ng aking kapital sa trabaho. Mukhang ang malaking paglipat ay sa loob ng 1 o 2 buwan. Sana ay walang pagbabago. Sa pag-iisip nito, bigla niyang naisip si Hong Dali. With a playful smile on his face, he said helplessly, itong Hong Dali na ito ay hindi naglalaro ayon sa common sense. Ang pinaka nakakapanlumo ay parang gusto niyang makisali sa lahat ng bagay, pero wala siyang ginagawang malalim. Kahit na gusto siya ay target ng mga tao, hindi nila magawa. Haha, medyo nakakatuwa na magkaroon ng ganyang kalaban. Sa katunayan, noong pinaplano ni Hong Dali ang finish line, paanong hindi malalaman ni Liu Mengzin ang tungkol dito? Ang problema ay hindi pinuntahan ni Hong Dali si Liu Mengzin noong panahong iyon. Binili niya ang terminal para lang gumastos ng pera at ang pinaka nakakagulat ay ginawa talaga ito ng lalaking ito sa maikling panahon. Si Liu Mingcheng ay nakahiga, at talagang nahuli siya. Wala siyang oras para mag-react. Hindi madali. Napabuntong hininga si Liu Mingcheng, kung hahayaan mo siyang mag-isa, natatakot ako na isa itong malaking sakuna sa hinaharap. Hindi ko siya makontrol, at hindi ko mahulaan kung ano ang plano niyang gawin sa hinaharap. Nakakasakit talaga ng ulo. Sa katunayan, hindi lang iyon. Si Liu Mengzin ay nanlumo, at si Tang Moxon ay nagpahayag din na siya ay labis na nalulumbay. Karaniwan niyang sinusundan si Hong Dali araw-araw, ngunit hindi niya inaasahan na maghahanda si Hong Dali na magtatag ng isang templo ng talakayan tulad ng esports. Sa mundong ito, ang esports ay ang mga aktibidad sa paglilibang na talagang patok sa mga tao. Ang musika at mga pelikula ay mainam para sa pang-araw-araw na mga aktibidad sa paglilibang, ngunit ang paglalaro ay tiyak na isang senyales ng hindi paggawa ng iyong trabaho ng maayos. Sa pangkalahatan, ang mga madalas mag-bar ay halos lahat ng hindi naghahalikan ng mga ama at hindi sila mahal ng mga ina. Itinuturing silang mababa saan man sila magpunta.
Kung hindi, ang isang henyo sa paglalaro tulad ni Lin Zexuan ay hindi pipilitin ng kanyang pamilya na tumakas sa bahay. Sa ganitong kapaligiran, posible bang makisali sa esports na tulad nito? Nag-iisip si Tang Moxon, ngunit talagang inaantok si Hong Dali, kaya niyakap na lang niya ang maliit na tigre na si Gang Banner at humiga sa kondongan nito. Dahil sa sandaling ito, namula si Tang Moxon. Gusto niyang itulak si Hong Dali palayo, ngunit hindi niya magawa. Ngunit huwag itulak. Sa bagay, medyo sensitive naman ang mga hita niya. Ginamit bilang una ni Hong Dali, ang maliit na puso ni Tang Moxon ay mabilis na tumibok at siya ay puno ng pawis. Habang naninigas siya rito ay biglang bumukas ng dahan-dahan ang pinto ng banyo ng mga babae. Lumiwanag ang mga mata ni Tang Moxon at nakita niya ang isang batang babae na maganda na naglalakad palabas. Siya ay medyo mahiyain, ngunit hindi niya maitago ang kanyang magandang mukha na parang bulaklak. Siya ay may mahabang itim na balabal sa buhok, at nakasuot siya ng puting damit na nakita niya kung saan. May nakatali siyang simpleng golden ribbon sa ibabaw ng kanyang buhok. Nakasuot siya ng puting damit. Kapag naaninag, ito ay kumikinang ng maliwanag. Nang makita ni Tang Moxon ang babaeng ito na nakadamit tulad ng isang engkanto sa lupa, hindi niya maiwasang matigilan. Nang dahan-daang lumapit ang dalaga, nakita kong 13 o 14 na taong gulang pa lamang siya. Ang kanyang balat ay kasing ganda ng nyebe at ang kanyang kagandahan ay walang kapantay. Napakaganda ng mukha niya kaya hindi mo siya matitigan. Si Tang Moxon mismo ay napakaganda rin, ngunit nang makita niya ang babaeng ito, pakiramdam niya ay nasa panaginip siya. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at mariing pinaikit ang kanyang mga mata. Hanggang sa nakita niya ang dalawang babaeng prostitute ni Hong Dali na sumusunod sa babae. Sa wakas ay nakumpirma ni Tang Moxon na ang munting babaeng ito na parang diwata ay natural na si Lin Zexuan. Dali, niyugyug ni Tang Moxon si Hong Dali, bumangon ka at tingnan ang diwata. Gayunpaman, atubiling tumalikod si Hong Dali at nagpatuloy sa pagtulog, na halos tumulo ang laway mula sa sulok ng kanyang bibig, bumubulong, bigdali, walang bagay bilang isang diwata sa araw. Parang nanaginip lang. Itigil ang paggawa ng gulo at sabihin sa akin na matulog ng kaunti pa. Bumangon ka, bumangon ka. Nang makitang natutulog pa si Hong Dali, hinawakan ni Tang Moxon ang kanyang pisngi at kinurot ito. Kung hindi ka bumangon kahit nandito ang mga engkanto, magsisisi ka kung makaligtaan mo ito. Nag-aatubili na umupo si Hong Dali at kinusat ang kanyang mga mata, anong diwata. Tapos nakita niya. Tumayo si Lin Zexuan sa harapan niya na namumula ang mukha. Ito. Pinunasan ni Hong Dali ang laway sa kanyang pagtulog, sino ka? Tumawa si Lin Zexuan at sinabing, Kuya, hindi mo ako kilala. Narinig ni Hong Dali ang kanyang boses, na malabo na kahawig ng hitsura ni Lin Zexuan, ngunit paanong ang isang marumi, gulanit na pulubi na puno ng kulay abo ang mukha ay biglang naging isang maliit na engkanto. Hindi talaga ako makapaniwala sa mga mata ko. Nag-isip sandali si Hong Dali, at pagkatapos ay muli siyang nagsalita, na halos nawala ng malay at bumagsak sa lupa ang lahat ng tao sa paligid niya, isa ka bang square na ipinadala ng Jade Emperor. Galit ka hanggang kamatayan. Sinipa siya ni Tang Moxon sa galit. Napangisi si Hong Dali sa sakit sa kanyang instep. Pakinggan lang ang sinabi ni Tang Moxon, ito si Lin Zexuan, ang maliit na pulubi na kinuha mo sa tabing daan. Oh, si Zexuan pala. Sabi ni Hong Dali ng, at magpapatuloy na sana sa pagtulog, at pagkatapos ay bigla siyang bumalik sa kanyang katinoan, ikaw ba si Lin Zexuan? Mabangis siyang tumingin pataas at pababa, at mariing umiling, hindi ganoon kaganda ang Lin Zexuan ko. Halimaw, magpakita ka kaagad. Lahat. Gusto talaga ni Tang Moxon na itapon ang nakakahiyang bagay na ito sa labas ng bintana, galit siyang tumayo, hinawakan si Lin Zexuan at umalis, Sister Zexuan, huwag nating baliwalain ang hanggal na ito. Hayaan mo siyang managinip doon. Si Lin Zexuan ba talaga? Muling kinurot ni Hong Dali ang kanyang hita at napabuntong hininga sa sakit, masakit. Hindi ito panaginip. No wonder hindi makapaniwala si Hong Dali. Sinong mag-aakala na ang isang maliit na pulubi na sinundo niya ng random sa tabing kalsada ay maaaring hindi magagapi sa lahat ng uri ng laro at maging isang maliit na parang diwata. Labag ba sa butil ang ating swerte? Anyway, anuman ang mangyari, ngayong nabawi na ito ni Lin Zexuan, natural na hindi niya ito maibabalik ng madali. Ngumuso si Hong Dali, okay, actually speaking of it, ang batang babae na ito ay talagang medyo maganda. Siya ay halos kapareho ng ating kapatid na si Zingxan at Nianwei, okay. Lumabas ka at sumakay sa kotse. Ang maliit na tigre na si Gang Banner, na nag-aakalang si Lin Zexuan ay masyadong marumi at ayaw mapalapit sa kanya, talagang itinulak ng husto si Lin Zexuan. Galit na galit si Hong Dali kaya tumalon siya, ikaw na munting bastard, pinahahalagahan mo ang sex kaysa sa mga kaibigan. Ngumuso si Tang Moxon sa gilid, napakabigat ng suntok. Anong klaseng kasarian, ina, ito ang sinabi mo. Ngayong naayos na ang lahat, halos tapos na ang paglalaro ni Hong Dali. Nang makitang gumabi na, agad niyang pinauwi si Tang Moxon, at pagkatapos ay umikot ang sasakyan at nagtungo sa Hangu Villa. Pagkaalis ni Tang Moxon, halatang medyo napahiya si Lin Zexuan at hindi sinasadyang lumayo kay Hong Dali.
Gayunpaman, siya ay isang 14 na taong gulang na babae kung tutuusin, at hindi niya napigilan ang kanyang pagkamausisa. Habang nasa daan, hinarap niya si Hong Dali. Ang mataas na pakpak na anghel ay tumingin sa kaliwat kanan, paminsan-minsan ay sinusukat ito, ang kanyang maliit na mukha ay namula, at halatang marami siyang tanong ngunit hindi niya may tanong. Sa pagtingin sa kanyang hitsura, naisip ni Hong Dali sa kanyang sarili, mukhang hindi kasing ganda ng inaakala ang background ng pamilya ng batang babae na ito. Maaari lamang siyang ituring bilang isang ordinaryong mayamang pamilya, hindi kahit isang mayamang pamilya. Sa katunayan, ito ang pangitain ni Hong Dali. Mas matangkad. Pagkatapos ng lahat, kakaunti lamang ang mga pamilya sa Tianjin City na maaaring maging pantay sa kanyang pamilyang Hong, at mabibilang sila sa isang banda. Ang ibang mayayamang tao ay halatang wala sa antas ng pamilyang Hong. Kuya, ihahatid mo ba ako sa bahay mo? Sa oras na ito, nagkaroon ng kaunting katahimikan sa loob ng sasakyan. Nag-isip sandali si Lin Zixuan, pagkatapos ay naglakas loob na magtanong, nasaan iyon? Matapos ang maikling panahon na magkasama, hindi pa man lang nagpapakita ng anumang senyales ng pangangalunya si Hong Dali, kaya gumaan ang pakiramdam ng batang babae. Ang isa naman ay isang mayamang binata na kayang sumakay sa ganoong karangyang sasakyan, at maging ang mga katulong na sumusunod sa kanya ay nagmamaneho ng isang marangyang sasakyan. Kung talagang may gusto siyang gawin sa kanya, wala talaga siyang ideya. Kaya ngayon ay maaari ko na lamang tanggapin ang aking kapalaran at subukang gumaan ang kapaligiran. Hindi bababa sa ang lalaking nasa harapan ko ay medyo mabait sa akin ang batang babae ay may taos-pusong pagmamahal sa mga sumusuporta sa kanya sa paglalaro. Saan pa tayo pupunta kung hindi tayo uuwi? Nagulat si Hong Dali sa kagandahan ni Lin Zixuan noong una, ngunit ngayon ay naramdaman niya na ganoon lang iyon kung may sinumang mananatili sa mga dilag tulad ni Natang Moxen at Li Nianwei sa buong araw, ang kanilang pagtutol ay higit sa langit. Kaya sa palagay ni Hong Dali, ang batang babae na ito na henyo sa paglalaro ay hindi kasing interesante ng maliit na tigre na si Gundam sa kanyang mga bisig, maaari pa ba kitang hilingin na matulog sa kalye? Huwag kang mag-alala, malaki ang bahay ko, ibibigay ko ito sa iyo kapag nakuha ko na. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap ng matutuluyan. Oh! Nang makitang si Hong Dali ay hindi nakatitig sa kanyang mukha tulad ng ibang mga young masters, sa wakas ay nakadama ng kagaanan si Lin Zixuan, at mas naramdaman niya si Hong Dali. Mayroong isang magandang impresyon, ngunit syempre ito ay higit pa sa isang pakiramdam ng seguridad. Makikitang hindi ganoong klase ng bastardo si Hong Dali. Kaya't ang maliit na batang babae ay nagsimulang magsalita ng kaunti pa, "Bueno, kuya, saan ang iyong tahanan?" Tumingin si Hong Dali sa bintana at sinabing casual, "Nakita mo ba ang burol doon? Diretso ang abenida na ito. Maaari kang pumunta sa lugar na parang kagubatan, iyon ang tahanan ko. Yung tuktok ng bundok." Nag-isip sandali si Lin Zixuan, at mabilis na naunawaan kung nasaan ito, at sa parehong oras ay nalaman niya sa wakas kung sino ang taong nasa harapan niya, Hangwu Mountain. Hangwu Villa. Ikaw ba ang maalamat na super alibughang Hong Dali? Ang henyo sa paglalaro na ito sa wakas ay nagpakita ng isang hitsura ng pagkagulat sa harap ng Hong Dali sa unang pagkakataon, na may isang pambihirang damdamin na umuusad sa kanyang puso, tulad ng isang mananampalataya naglalakad sa daan ng pagsamba, ako ay makajos at medyo taos-puso na humanga at nangangamba. Ang pamilyang Hong ng Hangwu Villa ay talagang idolo sa puso ng lahat ng matataas na uri ng tao sa Tianjin City, at matatawag na alamat sa mundo ng negosyo. Halos mag-thumbs up ang sinumang medyo sikat kapag narinig ang pangalan ng pamilyang Hong. Ang batang babae ay may magandang background, kaya natural na naiintindihan niya kung gaano kalakas ang pamilya Hong. Naaalala ko noong umuwi ang tatay ko isang araw, pakiramdam niya nanalo siya ng 5 milyon. Nang tanungin ko, sinabi niya na nakilala niya ang ilang senior executive ng Change Group, at maaari silang ituring na mga alamat. Tumawa si Lin Zixuan, at sa parehong oras, naramdaman niya sa kanyang puso na may kaunting pagmamalaki. Kung isipin na ang isang maliit na batang babae na tulad niya ay maaaring aktwal na umupo sa kotse ni Hong Dali, ang tanging panganay na anak na lalaki ng pamilya Hong, ay dapat sabihin na ang himala ng kalikasan. Kung tutuusin, 14 anyos pa lang siya, kaya natural may kaunting vanity pa rin siya. Siguro, ngumuso si Hong Dali at patuloy na tinukso ang maliit na tigre sa kanyang mga bisig, anyway, nakikita-kita araw-araw, kaya hindi ganoon kaganda ang nararamdaman. Marahil ay bihira ito para sa iyo. Tama, sabi ni Lin Zixuan agree, nababawasan ang pagkagulat ko kapag nakikita ko ang kalikasan araw-araw. Sabi ng batang babae habang nakatingin sa labas ng bintana. Ngayon ang Winged Angel ay nagmaneho sa kalsada na may linya ng mga puno ng ginkgo. Habang papasok, mas mararamdaman ni Lin Zixuan kung gaano kakaiba ang lugar na ito. Ito ay hindi tulad ng hindi siya nakakita ng isang batang babae sa merkado. Kung tutuusin, medyo maayos naman ang kalagayan ng kanyang pamilya. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang pamilya na sumasakop sa ilang burol. Noong unang panahon, ito ay isang mayamang pamilya na sumakop sa mga bundok at naging mga hari, lupain, at mga panginoon. Ang bawat tao ay nabubuhay sa mundong ito sa parehong paraan, at noong una ay naisip ko na ang aking sariling pamilya ay maaaring ituring na katanggap-tanggap.
Ang ganitong paghahambing ay talagang medyo masakit sa ating pagpapahalaga sa sarili. Nang makita niya ang dalawang red jadestone lion na nakalagay sa labas ng malaking bakal na gate sa paanan ng bundok, na halos 3 metro ang taas, nakabuka lang ang dila ni Lin Zexuan at napabulalas ng pagtataka. Sa bandang huli, isang pangungusap lang ang nabubulong ni Lin Zexuan. Ang ating langit ay talagang parang isang nakatagong dragon at isang nakayukong tigre. Karaniwan, kung ito ay isa pang babae, at maaabutan niya ang isang batang lalaki tulad ni Hong Dali, na kasing ganda ng isang gintong bundok, iniisip niyang lumipad sa isang sanga, magiging isang phoenix, at makahuli ng isang gintong pagong. Mga bagay tulad ng manugang. Ngunit tulad ng inaasahan, ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama. Sa sandaling ito, iniisip ni Lin Zexuan na dahil si Hong Dali ang kanyang taga-suporta, malamang na hindi na siya mangangahas ng kanyang mga magulang na pilitin siyang mag-aral buong araw sa halip na maglaro ng mga computer games. Alam mo, nasa unahan lang. Ang kahangahangang tao sa villa ay dapat ituring na amo ng kanyang ama kung talagang bibilangan, dapat mayroong hindi bababa sa 10 antas ng relasyon sa pagitan nila. Sabi niya sa sarili niya, kung may gustong maliitin siya sa paglalaro niya sa pagkakataong ito, maaari niyang ituwid ang flat pa niyang maliit na ari at buong pagmamalaking sabihin na si Kuya Dali ang umalalay sa kanya at nakiusap na makipaglaro. Karamihan sa mga tao ay hindi magkakaroon ng ganitong paggamot. Tel ang Lana. Habang iniisip niya ito, dahan-daang bumukas ang malaking bakal na gate na binabantayan ng dalawang red jade lion, at dirdiretsong pumasok ang isang grupo ng 4 na sasakyan. Nang talagang pumasok siya sa Hong Family Villa, napagtanto ni Lin Zexuan na napakaliit pa rin ang dati niyang mga horizon. Sa labas ng pangunahing villa, isang grupo ng mga tao ang nakatayong magalang sa dalawang linya, kabilang ang mga lalaki, babae, matanda at bata, mga 40 tao. Ang nasa gitna ay isang matandang nakasuot ng itim na Chinese tunic suit. Hindi siya masyadong matangkad at may payat na hubog ng katawan na pinakamalusog para sa mga matatanda. Ang kanyang katawan ay tuwid at tuwid. Kitang-kita sa isang sulyap na galing siya sa pamilya ng pinakamahuhusay na housekeeper sa langit. Ang ganyang kasambahay lang ay walang 3 hanggang 5 milyon sa isang taon, kaya huwag mo nang isipin. Matapos dahan-daang huminto ang motorcade, inilabas ni Hong Dali si Lin Zexuan sa kotse. Humakbang ang mayordoma. Sa wakas ay lumitaw ang isang ngiti sa kanyang orihinal na malungkot na mukha, at binigyan niya si Hong Dali ng kalahating saludo, "Young Master Dali, mangyaring bumalik." Ang Panginoon at ang kanyang asawa ay naghihintay ng walang pasensya. May sasabihin ako sa iyo. Hinahanap ako ng mga magulang ko. Ngumuso si Hong Dali, kinuha ang maliit na kamay ni Lin Zexuan at tumakbo palayo. Wala siyang pakialam kung ano iyon nang makarating siya sa pinto. Mayroong daan-daang libong mga high-end na kahoy na pinto. Sipain mo lang sila at sumigaw ng buong lakas, "Tatay, nanay, nakabalik na ako." Hoy, nagbalik na ang ating alibughang anak. Ang kanyang ina, si Lan Roxy, ay lumakad ng malapit mula sa loob. Pagkaraan ng 2 hakbang sa labas, nang makita niya si Hong Dali, humakbang siya at hinawakan ang kanyang kamay, "Tingnan mo ito, nanlalamig ang mga palad mo." Nitong nakaraang 2 araw ay malamig at ayoko nang magsuot pa ng damit. Pagkatapos makipag-usap, si Hong Dali ay idiniin sa sofa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lin Zexuan na nakatayo sa tabi, "Ang batang ito ay ang munting pulubi na dinampot ko sa tabing kalsada." Natural, walang pakialam si Hong Dali sa diwata. Anyway, ang unang impresyon ay iyon lang. Direktang kumuha ng bote ng inumin at humigop muna, at pagkatapos ay nagsabi, "Ang pangalan ko ay Lin Zexuan. Akala ko magiging mabuting kapatid siya sa akin, kaya ibinalik ko siya." Sok, sok, sok. Tuwang-tuwa si Lan Roxy at nilibot si Lin Zexuan. Tingnan mo, maganda na si Lin Zexuan, hindi mas masahol pa kaysa kay Tang Moxon, ngunit ngayon ay medyo natatakot na siya. Ang kanyang maliit na ekspresyon ay mukhang nakakaawa, ang kanyang maliit na mga kamay ay nakadaop sa mga daliri, ang kanyang mukha ay pula at ang kanyang ulo ay nakababa, tila isang mahiyaing maliit na kuneho. Lalong nagustuhan ito ni Lan Roxy habang pinapanood niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula siyang sumigaw, "Asawa! Lumabas ka dali! Tingnan natin kung ano ang ibinalik sa atin ni Dali." "Tara, ano ba kasing kaguluhan?" Hinawakan ni Hong Wigyo ang kamay sa kanyang kamay, ang tubo ay dahan-daang lumabas ng silid. Nang makita niya si Lin Zexuan na nakatayo roon, lumiwanag ang kanyang mga mata at gulat na sinabi niya, "Oy, napakagandang babae niya. Ibinalik mo ba siya kasama si Dali?" Hindi totoo yan, Lan Roxy. Ang mga paa ng uwak sa gilid ng kanyang mga mata ay tumatawa, "Hindi may kakaila ang mga mata at swerte ng aming alibughang anak. Tingnan mo itong batang babae, ang ganda niya. Ang kanyang balat, maputi at payat, ang kanyang maliit na ilong at maliit na bibig, ang kanyang mga mata ay kamangha-mangha. Siya ay maliit, may double eyelids, at ang kanyang buhok ay itim, haha." Marami siyang kausap, at lalo siyang nahihiya kapag kausap si Lin Zexuan. Bago ito natapos, pinuri din ni Hong Wigyo, "Well, ito ay isang magandang piraso ng materyal. Ang pananaw ng aming pamilya Dali ay talagang walang kapantay." Pagkatapos ay lumingon siya kay Hong Dali, "Dali, saan mo nahanap ang batang babae na ito?"
Pinulot ko ito sa gilid ng kalsada. Kinuha ni Hong Dali ang maliit na tigre na Gundam sa kanyang mga bisig, na ikinagulat ni Hong Wigyu at Lan Roxy na nag-aalalang sinabi, "Hoy, munting ninuno, ano ba talaga ang ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong hawakan ako ng pas ang nakuha ko ngayon ay parang tigre. Hindi ako makakagat nito," sabi ni Hong. Sinabi ni Dali kay Gangdaner, "Halika Gangdaner, halikan mo ako." Agad na inilabas ni Gangdaner ang kanyang dila at dinilaan si Hong Dali. Sa pagkakataong ito ay muling nabigla sina Hong Wigyu at Lan Roxy. Tuwang-tuwang sinabi ni Lan Roxy, mukhang may potensyal din ang batang ito na maging aliberga. Haha, si Dali at kayo ay perfect match. Pagbalik ko, hihilingin ko sa kasambahay na kumuha ng magandang Australian fertilizer. Pakainin mo ang baka. Ang pinakamasarap na Australian fat beef. Tingnan mo, basta may kinalaman ka kay Kuya Dali, prituhin ka ng mabuti. Nakangiting sabi ni Hong Dali, okay, may orihinal na kuting na pinangalan ng corn. Kung nagustuhan ito ni Zinksan, hiniling ko sa kanya na kunin siya. Bueno, hindi iyon problema, tanong ni Lan Roxy, ikaw muna, paano mo nahanap ang batang babae na ito? Orihinal, tinatahak ko ang tigre sa kalsada ngayon, at may mga bata na gustong tumingin. Ngumuso si Hong Dali, wala naman akong gagawin. Tingnan ko lang. Well, hayaan mo silang manood. Dahil dito, parami ang mga tao sa paligid ko. Nenas ako dito. Nakita ko si Zishuan na parang pulubi, nagtatago sa isang sulok at walang lakas ng loob na lumapit. Naglakas loob lang akong sumilip. Anong nangyayari? Nakita ko na may isa pang tao at isang mas kaunting tao na nakatingin kay Gondamer, kaya tumawag ako ng isang gangster para saluhin siya pabalik. Tapos nagkwentuhan kami saglit. Okay lang naman. Naging maayos naman kami, Zishuan. Magaling talaga ang kapatid ko sa mga laro. Ibig mong sabihin, siya ay isang maliit na pulubi, ngunit hindi siya nang ahas na pumunta doon dahil gusto niyang makita ang Gundam. Natatakot na sinabi ni Lan Roxy, ganyan ba ka-simple para sa iyo ngayon? Ito ba ang unang beses na nagkita tayo? Oo, kakaibang sabi ni Hong Dali, ayaw niyang umuwi, kaya pinabalik ko siya. Tapos hindi ka nagulat na ang ganda niya pagkatapos maligo. Medyo nababalisa si Lan Roxy sa pagkakataong ito. May mali ba sa sexual na oryentasyon ng aking anak? Napakaganda ng batang babae na ito, ngunit wala siyang sinabi tungkol sa pagkaakit sa kanya. Nagulat ako. Tumanggo si Hong Dali, pero hindi ka naman mabigla sa lahat ng oras, di ba? Anyway, wala kang nararamdamang masama pagkatapos manood ng sobra. Ito ay totoo, ang mga batang babae sa paligid ng Hong Dali ay nakikipagkompetensya sa isa't isa upang maging maganda, at nilalabanan nila ang kagandahan. Hindi big deal ang ligaw. Saglit na nag-isip si Lan Roxy at biglang ngumiti, asawa, tingnan mo, noong maliit pa si Dali ay gusto namin siyang bigyan ng kapatid, ngunit hindi ito nangyari. Sa tingin ko ay magaling ang batang ito. Tingnan mo, siya nga. Hindi. Well, humigop ng 2 sigarilyo si Hong Wigyu, masasabing isa itong kapatid na nahulog mula sa langit. Hindi masama, iyon lang. Gagawa ako ng paraan para makontak ang pamilya niya pagbalik ko. Maging jowa ka lang. Sa swerte ni Hong Dali, kahit isang taong kasing kapangyarihan ni Hong Wigyu ay kaya lang sumuko kunin mo lang ang isang babaeng mukhang fairy daughter at bumalik, walang maniniwala sa iyo kung sasabihin mo ito sa kanya. Sa kasong ito, hanggat ang background ng batang babae na ito ay okay, ang kanyang pamilya ay talagang hindi magkukulang sa gayong pares ng chopstick. Hindi inakala ni Lin Zishuan na sa isang araw lang, siya ay magiging diyosa ni Hong Wigyu at ng kanyang asawa. Ang maliit na batang babae ay tila isang maliit na pagkawala. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng lahat, si Lan Roxy ay may mas maraming karanasan. Hinawakan niya ang kanyang maliit na kamay at mahinang sinabi, ang pangalan mo ay Lin Zishuan, tama ba? Zishuan, mula ngayon ay gagawin mo kung may kailangan ka sa iyong pamamalagi sa aming bahay, tanungin mo lang ang kasambahay at kukumustahin kita sa bahay. Sa tingin ko hindi ka tot-utol, okay. Kung tutuusin, hindi kami masyadong pamilyar dito, medyo excited ang mukha ni Lin Zishuan. Medyo kinakabahan pa rin, ngunit sa huli ay tumanggo siya ng mapagbigay, kung gayon. Pagkatapos ay magpapasalamat muna ako sa iyo. Salamat ninang. Hoy, asawa, tingnan mo ang bibig ng batang ito ay medyo matamis. Tinulungan ni Lan Roxy si Lin Zishuan na ituwid ang kanyang bahagyang gusot na buhok at sinabing, gabing-gabi na sa oras na iyon. Hihilingin ko sa kasambahay na ihatid ka muna upang magpahinga, okay? Okay. Ang sarap magpakalma ng mag-isa. Mapagpasyahang tumanggo si Lin Zishuan, magpapahinga muna ako. Magandang gabi, ninang. Magandang gabi. Pagkaalis ni Lin Zishuan, tumingin si Lan Roxy kay Hong Wigyu, asawa, tingnan mo. Bueno, hindi masama ang batang babae na ito, hinawakan siya ni Hong Wigyu. Hinawakan ang kanyang baba, tinanong niya si Hong Dali, Dali, tumakas ba siya sa bahay? Well, halos kalahating buwan na daw siyang wala. Tumanggo si Hong Dali at sinabing, tinanong ko si Goleg na magtanong, at maraming kapitbahay ang nagtanong sa kanya. Iyan ang sinabi ko. Madaling tumakas sa bahay. Agad na kinuha ni Hong Wigyu ang kanyang cellphone, nagdial ng numero,
at nakangiting sinabi, "Old G, ako ito, Hong Wigyo. Well, gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Let me check, may tao ba sa Tianjin City o malapit na tumawag sa pulis at nag-post ng missing person notice?" Well, oo, isang 14 na taong gulang na babae. Okay, mangyaring lumabas at magsama-sama balang araw. Gusto kong magpakitang gilas, haha, okay. Pagkatapos ibaba ang tawag, ngumiti si Hong Wigyo at sinabing, magsisimula tayong mag-uri doon. Maya-maya, tumunog ulit ang phone niya at kinuha niya ito at nagtanong, "Well, how's it going? Is it true? Aling pamilya ito?" "Well, parang may impression ako, okay, please wait for me to write it down." Kinuha ni Hong Wigyo ang panulat at isinulat ang pangalan ni Lin sa telepono. Ang numero ng telepono ni Ying Yi, pagkatapos ay ngumiti at sinabi, "Oo, sige, tatandaan ko ito, haha, magkikita pa tayo sa ibang araw." "Paano naman?" Nag-aalalang tanong ni Lan Roxy nang malaman niya ang balita. "Lin Yingyi, narinig ko mula kay Lao Ji na siya ang CEO ng isang magandang kumpanya sa Dongcheng District." Nakangiting sabi ni Hong Wigyo, "Magtatanong ulit ako." Siya. Diniyal ang numero ng telepono ayon sa tala, at maya-maya ay may bahagyang tawag mula sa kabilang panig ng telepono. Isang boses na medyo nag-aalala, "Hello, sino ka?" Sinabi ni Hong Wigyo, "Si Mr. Lin Yingyi ba? Lin Zishuan ba ang pangalan ng iyong anak?" Napakaputi at payat ng kanyang balat, at may maliit na pulang nunal sa kanyang leeg. Si Lin Zishuan, siya iyon. Si Lin Yingyi ay halatang nasa sabik at nag-aalalang sinabi, "Sir, nakita mo na ba ang aking anak na babae? Nasaan siya ngayon? Huwag kang mag-alala, pangako hindi ko siya pababayaan. Gumagawa ka ng walang kabuluhan kung mayroon kang anumang mga kondisyon, gawin mo lang." Nag-isip siya saglit at pagkatapos ay nag-aalalang sinabi, "Pakiusap, huwag mo siyang saktan." "Haha, magalang si Mr. Lin," sabi ni Hong Wigyo. "Gaano katagal ang iyong anak na babae ay wala sa bahay?" "Nako, sinisisi ko ako sa labis na pagtulak sa kanya. Kalahating buwan na siyang wala sa bahay, at tumawag siya sa bahay noong 1 linggo lang para iulat na ligtas siya." Seryoso ang kausap. Sa sobrang pagmamadali, hindi man lang nagtanong si Hong Wigyo, ngunit sinabi ni Lin Yingyi ang lahat, "Sir, mangyaring huwag mo siyang saktan, ako ay isang napakamahal na anak na babae. Hanggat maaari mo siyang pabalikan, magagawa mo ang lahat ng gusto mo." 1 milyon, ano sa tingin mo? Oo, tila kinuha niya si Hong Wigyo bilang isang kidnapper. Dapat ay nilinaw ko ito sa oras na ito, ngunit biglang ngumiti si Hong Wigyo at sinabing, "Mr. Lin, hindi ba sa tingin mo ay napakaliit ng presyong ito?" "Ito." Nag-aalalang sinabi ni Lin Yingyi, 3 milyon. "Magbabayad ako. 3 milyon. Hanggat hindi mo siya sasaktan, handa akong bayaran ka ng 3 milyon." Ang nasa telepono ay halatang takot at balisang sinabi, "I promise. Pangako ko. Ito lang." "Ano lang?" tanong ni Hong Wigyo. "Kaya lang, hindi ako makaipon ng ganoong kalaking pera sa ngayon. Pwede ba akong magkaroon ng extension ng 2 araw? 2 araw na lang." Sabi ni Lin Yingyi na may pag-aalala, 2 araw na lang. "Nangangako akong hindi tatawag ng pulis. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Tulad ng alam mo, Ginoo, ang 1 milyong dolyar na cash ay hindi maliit na halaga, talagang hindi ko ito mailabas sa ngayon." "Okay, I guess medyo sincere ka pa rin." Sinabi ni Hong Wigyo, "Sa alas 7 ng umaga bukas, pupunta ka sa pasukan ng Yelasiang Nightclub sa West 4th Ring Road. Hihilingin ko sa isang tao na maghatid sa iyo upang makita muna ang iyong anak na babae. Kung makakita ako ng kalahating pulis, malamang na hindi mahihirapan ang iyong anak na babae." "Okay, okay. Naiintindihan ko, pupunta ako doon sa oras. Ayan, kita na lang tayo bukas." Pagkatapos ibaba ang telepono, tumawa ng malakas si Lan Roxy at sinabing, "Ang galing mo talagang gumawa ng mga kalokohan, napakawalang galang na matanda." Natulala rin si Hong Dali na nakatayo sa tabi niya. Siya ay tulad ng isang matandang lalaki. Marunong talagang takutin si tatay. "Haha, tatay ng jowa ko, kailangan kong makita ang ugali niya." Hinawakan ni Hong Wigyo ang kanyang baba at biglang sumigaw, "Old Wang." Hindi nagtagal, si Wang Minggayo, na gumaganap bilang driver ni Hong Dali, ay lumitaw sa harap ni Hong Wigyo na parang multo, "Sir. Hilingin ng isang tao na suriin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Dongcheng Lin Yingyi. Kung mas detalyado, mas mabuti." Mataimtim na sinabi ni Hong Wigyo, "Pumunta ka kaagad." "Okay, master." Matapos maasikaso ang lahat, umupo si Hong Wigyo sa sofa. Naupo siya at nakangiting sinabi, "Gusto kong maging Diyosa natin. Hindi mahalaga kung ano paman. Malinis naman ang background ko. Ayokong magkaroon ng apoy sa likod bahay balang araw." Pagkatapos niyang magsalita, idinagdag niya, "Dali, halika at ipakita mo sa akin itong maliit na tigre." Okay. Inilagay ni Hong Dali si Gang Danner sa mga bisig ni Hong Wigyo, "Gang Danner, halikan si tatay." Agad na inilabas ni Gang Danner ang kanyang dila at dinilaan ang mukha ni Hong Wigyo. Tumawa ng malakas si Lan Roxy. Sinabi ni Hong Wigyo, "Talagang tigre ang ulo nito."
Speaking of Dali, ang munting hayop na ito ay parang napakalapit sa iyo. Marami ka ng pinalaki na aso dati. Aba, nakakatamad mag-alaga ng aso ngayon. Bakit hindi ka lumipat sa tigre? System matters, hindi niya ito madaling sabihin. Ngumuso si Hong Dali at malabong sinabi, naku, wala lang akong gagawin. Nabalitaan ko noong unang 2 araw na babaguhin ng isang pribadong zoo ang negosyo nito. Akala ko nakakaawa ang mga hayop na ito, kaya kinuha ko silang lahat. Oo. Parang ito lang. Ibinigay ni Hong Wigyo ang Gondamer kay Lan Roxy, at pagkatapos ay sinabi kay Hong Dali, Dali, kung saan, 1 linggo na lang ang natitira bago ang iyong ika-18 kaarawan sa ika-28 ng Mayo. Ito ang seremonya ng iyong pagdating sa edad. Saan mo gusto ito? Posible ba ito sa mundong ito? Dapat sabihin na si Hong Dali ay ipinanganak sa Earth at hindi gaanong nalantad sa seremonyang ito sa pagdating ng edad. Ngunit hindi ito naging hadlang sa pagsagot niya sa tanong na, well, anything is fine. I don't have any objections. Ito ay hindi posible. Sa oras na ito, si Lan Roxy, na nakahawak sa maliit na tigre na si Gondamer, ay mahinang nagsabi, ang aming maliit ay ang alibughang anak ay lumaki na at naging matanda na. Malaking bagay ito. Kung hindi mo ito seseryosohin, ikaw ay minamaliit. Huwag kang mag-alala, ang iyong ama at ako ay naghanda ng 10 milyon para ipagdiwang ka sa pagkakataong ito. Kami ay naghihintay para sa seremonya ng pang-adulto. Wigyo, huminga ng mahina, at hindi na nagpatuloy. Mabilis na kinuha ni Hong Wigyo ang pag-uusap, pagkatapos ng iyong ika-18 kaarawan, maituturing kang isang pangunahing miyembro ng pamilya. Susuriin ka ni Dali sa pulong ng pamilya. Ngunit naniniwala ako na hindi ito problema para sa iyo. Anyway, sa ano ang nagawa mo sa ngayon ay higit pa sa sapat upang makapasa sa pagtatasa, kaya huwag mag-alala. Oh, so yun ang nangyari. Sa madaling salita, pagkatapos ng iyong ika-18 kaarawan, ikaw ay itinuturing na isang pangunahing miyembro ng pamilya at kailangan mong maghanda upang kumita ng pera at magsimula ng isang negosyo. Ngunit ako ay palaging alibughang, kaya hindi nakakagulat na ang aking mga magulang ay medyo nag-aalala. Sa kabutihang palad, medyo maswerte ako, at ang mga bagay na ginagawa ko hanggang ngayon ay talagang gumawa ng maraming pera kaya huwag mag-alala, dapat tayong magsaya sa ating sarili, at hayaan ang iba na makita ito ayon sa gusto nila. Gayunpaman, hindi tayo gumastos ng pera sa iba. Pera. 10 milyon, saglit na nag-isip si Hong Dali, malaking pera iyan. Tatay, mayroon ka bang magandang mungkahi? Haha, ang suggestion ko ay dapat malaki ang eksena. Mas malaki, mas maganda. Ipinagmamalaki ni Hong Wigyo. Sabi, gusto kong malaman ng lahat ng tao sa mundo na ang ating Dali ay nasa hustong gulang na. Kaya niyang tumayong mag-isa. Hindi na siya ang bata noon. Kaya sa pagkakataong ito, dapat nating palakihin ang eksena. Nakakagulat na hinding-hindi ito makakalimutan ng mga tao, iyon ang pinakamaganda. Well, ito talaga ang aking tunay na ama, sana ay malaman ng lahat ng tao sa mundo na ako ay naging isang may sapat na gulang mukhang determinado akong mag-upgrade mula sa isang alibughang anak. Ang laking talo. Ito ay mabuti, ito ay mabuti. Pero kung pag-iisipan mong mabuti, magandang bagay na maging sobrang-sobra. Kahit papaano ay maipapaalam nito sa mga tao kung gaano siya kahalaga sa puso ng kanyang ama, si Hong Wigyo. Ito marahil ang tunay na iniisip ni Hong Wigyo para kay Hong Dali, walang pakialam si Hong Wigyo kung magkano ang perang ginagastos niya. Sa ganitong paraan, kung gusto siyang hawakan ng iba, kailangan nilang mag-isip ng mabuti. Ang seremonya ng pagdating ng edad ay hindi ang layunin ay ang salubing ito. Sa pag-iisip nito, tumawa si Hong Dali. Kung walang ibang gumagana, bakit hindi tayo marunong gumastos ng pera? Ito ang aming espesyalidad. Agad niyang sinabi, Tay, noong sinabi mo yan, nakaisip ako ng magandang ideya, na siguradong mabigla ako. Oh, ngumiti si Hong Wigyo at sinabing, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Ang mga mata ni Hong Dali ay napuno ng maliliit na bituin, Tay, tayo may cruise ship ba ang pamilya mo? Ang ibig mong sabihin ay magdaos ng seremonya ng pagdating ng edad sa isang cruise ship. Hinawakan ni Hong Wigyo ang kanyang baba, may isang barkong may magandang laki. Naaalala ko na ito ay mga 80,000-95,000 tonelada, at ang presyo ay 88 milyon o 76 na milyong US dollars. Halika, hindi ko na matandaan. Gutom, medyo nanlumo si Hong Dali, malaki talaga ito. Malaki ba ito? Nagtataka na tanong ni Hong Wigyo, syempre mas maluho ang seremonya ng iyong pagdating ng edad. Mas maganda, sa tingin ko ay medyo maliit ang isang ito. Bueno, mukhang hindi ko ito na ipaliwanag ng malinaw, ngumisi si Hong Dali at nakangiting sinabi, gusto kong ihatid ang cruise ship sa Fengyuan Lake. Pagkatapos ay isagawa ang seremonya ng aking pagdating sa edad. Hong Wigyo, Lan Roxy. Sandaling natigilan ang dalawa, at biglang tumawa si Hong Wigyo at tuwang-tuwang tinapik ang balikat ni Hong Dali. Napakagandang bata, karapat-dapat kang maging anak ko. Matapang siya. May pattern siya. Eng Randy. Ayan. Tuwang-tuwa siyang tumayo at naglakad pabalik-balik sa sala, bueno, magpadala tayo ng cruise ship sa Fengyuan.
Sa lawa, ang ideyang ito ay kahanga-hanga at kagulat-gulat. Iyon lang. Ngunit ang ating isa ay medyo malaki at hindi madala. Ang maliit na cruise ship na ito ay hindi madaling mahanap. Sa oras na ito, nakangiting sinabi ni Lan Roxy, sa pag-uusapan, talagang naaalala kong nakakita ako ng isang balita. Inilagay niya ang bala ng bakal sa lupa habang nagsasalita, pagkatapos ay pumasok sa pag-aaral upang baklatin ang mga dokumento, at mabilis na naglabas ng isang pahayagan, nagkataon na nakakita ako ng isang piraso ng balita 2 araw na ang nakakaraan. Ayon sa balita, ang pangalawang batch ng Yangtze River Gold series cruise ship na kinakatawan ng Yangtze River Gold No. 1 ay inilunsad. Ang mga ito ay idinisenyo ng mahigpit alinsunod sa mga pamantayan sa paglalayag sa karagatan. Ang bawat barko ay humigit kumulang 30,000 metro ang haba, 24 na metro ang lapad at mataas. Mayroong higit sa 0 guest room sa ika-6 na palapag, kabilang ang mga standard room, executive room, deluxe suite, at presidential suite. Ang maximum na kapasidad ng pasahero ay 570 katao. Ito ay isang tunay na ika-5 henerasyon na malaking cruise ship. Matapos ipakilala ang pangunahing impormasyon, nag-post si Lan Roxy ng pahayagan. Itinuro ang larawan kay Hong Wigyo, ano sa palagay mo ito? Hindi masama, hindi masama. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Hong Wigyo, ito ang gagamitin ni Dali para sa kanyang coming of age ceremony. Tatawag ako at bibili ng isa ngayon din. Kaya sinabi ni Hong Wigyo ang lugar para sa seremonya ng pagdating ng edad ni Dali ay napagpasyahan. Matapos talakayin ang ilan pang detalye, bumalik si Wang Minggayo at magalang na nagsabi, Sir, malinaw na naiintindihan ang paunang sitwasyon. Tumango si Hong Wigyo at nagsabi, well, pag-usapan natin ito. Sinabi ni Wang Minggayo, ang anak na babae ni Lin Yingyi na ito ay talagang tinatawag na Lin Zishuan, si Lin Yingyi mismo ay isa ring seryosong negosyante. Ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng isang hanay ng mga roast duck restaurant na tinatawag na Linsbeer Roast Duck. Maganda pa rin ang negosyo, na may kabuuang asset na humigit kumulang 20 milyon, ngunit karamihan sa mga ito ay storefronts. Ang mga nakapirming assets, ayon kay Lin ay may magandang puhunan. Ayon kay Lin, ay kadalasang napakabait na tao. Well, basta malinis ang identity at background niya. Sa impormasyong ito, gumaan ang pakiramdam ni Hong Wigyo at nakangiting sinabi, mukhang determinado ang aming pamilya na magpakamatay. Maaari kang pumili ng kahit anong gusto mo. Kapag bumalik ang napakagandang batang babae. Ngumiti si Lan Roxy sa gilid at tinusok si Hong Dali sa noo, munting bastard, sa tingin ko ay napakahusay nitong Lin Zishuan. Paano kung alagaan natin siyang mabuti at maging asawa mo sa hinaharap? Ngumuso si Hong Dali, Nay, hindi ba kapatid ko siya? Masyado ka bang nag-iisip? Hindi tayo magkadugo, kaya ano ang kinakatakutan mo? Ngumiti si Lan Roxy at sinabing, hinihintay ka ni nanay. Gusto mong magkaroon ako ng apo sa lalong madaling panahon, kahit apo. Naisip na ng tatay mo ang pangalan. Ang lalaki ay tatawaging Hong Delong, at ang babae ay tatawaging Hong Xiaofeng. Bilang isang ina, napakalayo ng kanyang iniisip, kaya't si Hong Dali ay sumuko, mas mabuting mauna na ako. Matulog ka na, kung ipagpapatuloy natin ito, magkakaroon tayo ng 4 na henerasyon na maninirahan sa iisang bubong. Hoy, ang aming munting alibughang anak, pasensya ka na. Haha, sabi ni Lan Roxy na may ngiti sa kanyang mga mata, 4 na henerasyong naninirahan sa iisang bubong, iyon na. Bumangon ka, munting bastard, kailangan mo talagang kumapit ng mahigpit. Malakas na tumawa si Hong Wigyo, tignan mo, natakot ka kay Dali. Okay, stop talking nonsense at matulog ng maaga. Kailangan ko talagang makilala si Lin Yingyi bukas ng umaga. Pagkatapos ay bamulong siya kay Wang Minggayo, Mingyu, kailangan mong magpadala ng isang tao sa bahay ni Lin Yingyi ngayon para makinig sa balita at malaman kung talagang tumakas si Zishuan sa bahay o sadyang ipinadala dito. Nagmamadali ba siya ngayon? Pagkatapos ay bumalik ka at magsumbong sa akin. Okay. Yes, sir. Agad namang sumang-ayon si Wang Minggayo. Ang tahanan ni Lin Yingyi sa Dongcheng District, Tianjin City. Ang ama ni Lin Zishuan, si Lin Yingyi, ay mga 40 taong gulang. Siya ay orihinal na itinuturing na banayad at banayad, ngunit ngayon ang kanyang mukha ay puno ng bangis at siya ay umungal ng malakas, damn scum. Dog thief. How dare you kidnap my Xuan? Papatayin ko siya. Siya. Patayin siya. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghagis ng mga bagay na mukhang nakakatakot. Ang ina ni Lin Zishuan ay may medyo mabilog na figure at maputi ang balat. Ang ganda niya sana, pero ngayon ay puno ng lungkot ang mukha niya at namumula ang mga mata. Umupo siya roon na nakayuko, sumisinghot paminsan-minsan, at umiiyak, Kuya Lin, huwag kang magtapon ng mga bagay. Ngayon, halos wala na ang lahat sa bahay, kaya kailangan nating mag-isip ng solusyon ng mabilis. Umiyak siya ng sobrang lungkot. Malinaw na ang bagay na ito ay talagang naging sanhi ng pagkabalisa ng pamilya hanggang sa punto na wala ng paraan. Hindi maliit na halaga ang 5 milyon para sa mga katulad nilang halos hindi nakapasok sa mataas na uri. Malakas na sumigaw si Lin Yingyi, mag-isip ng paraan.
Naisip ko na ang lahat ng paraan, ngunit hindi pa rin ako makakaipon ng 1,000,000 yuan. Ano ang hinihiling mong gawin ko? Ano ang ipapagawa mo sa akin? Kung may mali si Xuanxuan, tatanungin mo ako paano mabuhay. Ang ina ni Lin Zixuan ay muling umiyak, hindi, ibenta natin ang bahay na ito. Dapat ay halos matapos na ito. Ano man ang mangyari, hilingin mo lang sa kanila na palayain si Xuanxuan. Tutal, anak mo siya. Ibenta. Isang bahay. Halatang nanginginig ang boses ni Lin Yingyi, saan tayo mabubuhay kung ibebenta natin ang bahay? Tsaka huli na kahit gusto na nating ibenta yung bahay. Sa puntong ito, sinampal niya ang sarili, kasalanan ko ang lahat. Sisihin mo ako. Bakit determinado akong pilitin si Xuanxuan na mag-aral mula umaga hanggang gabi? Ano ang silbi ng pag-uusapan ngayon? Umiiyak ang ina ni Lin Zixuan, kung wala kang pera, maaari kang kumita ng mas maraming pera. Maganda na si Xuanxuan. Kung mapatay siya ng mga gangster na iyon. Iligtas muna natin siya. Alam ko. Umupo si Lin Yingyi sa sofa at hinaplos ang kanyang buhok, pupuntahan ko muna si Xuanxuan bukas. Well, Habang nag-aalala si Lin Yingyi, may isang figure sa labas ng pinto. Iniligpit niya ang recorder, dahan-daang umatras, at tumalikod para umalis. Isang gabing walang tulog. Kinaumagahan, maagang bumangon si Lin Yingyi, nagbihis ng maayos, huminga ng malalim, at huling tumingin sa kanyang asawa na sa wakas ay nakatulog bago lumabas. Bumulong siya, sana pagpalain ka ng Diyos. Kahit na ganito ang kaso, kung siya ay mapatay, kailangan kong iligtas si Xuanxuan. Aniya at marahang isinara ang pinto. Ang asawang nakahiga sa kama ay may 2 linya ng malinaw na luha na dahan-daang bumabagsak mula sa mga sulok ng kanyang mga mata, at siya ay napalunok ng walang imik. Bilang karagdagan sa kanyang tahanan, kinuha ni Lin Yingyi ang kotse at dumiretso sa West 4th Ring Road ng Tianjin City. Ang lugar na ito ay napakapopular kamakailan. Ang Tube Rose ay may napakalinaw na palatandaan sa nabigasyon ng kotse. Bilang karagdagan, medyo kakaunti ang mga sasakyan sa umaga, kaya dumating si Lin Yingyi sa pangunahing pasukan ng Tube Rose nang wala pang kalahating oras. Ang Tube Rose ay hindi pa nagbubukas para sa negosyo sa ngayon, ngunit isang pinahabang-haba na High-Wing Angel na kotse ang nakapark sa pintuan. Bagamat si Lin Yingyi ay itinuturing na mula sa isang mayamang pamilya, hindi pa rin maiisip ang isang kotse tulad ng High-Wing Angel na may panimulang presyo na hindi bababa sa 4 hanggang 5 milyon. Maglakas loob na mag-isip. Kaya nang makita ko ito, hindi ko maiwasang tumingin saglit. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nanunood siya, 2 tao ang bumaba sa Winged Angel at lumapit sa kanya. Hindi dapat ilegal na tumingin ng 2 beses, tama ba? Habang iniisip ito ni Lin Yingyi, isa sa 2 tao ang kumatok sa bintana ng kanyang sasakyan, si Mr. Lin Yingyi ba yun? Oo, ako ito, maaari ba kitang tanungin ng oo? Medyo natakot si Lin Yingyi, at talagang hindi niya maisip ang intensyon ng kabilang partido. Gusto kang makita ng aming amo dahil may kinalaman ito sa iyong anak na si Lin Zixuan. Hindi na nagsalita pa ang 2 tao at naglakad na pabalik pagkasabi nito. Naramdaman ni Lin Yingyi na kakaiba ang nangyari ngayon, at talagang hindi niya maisip kung ano ang sitwasyon. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa pagkakakilanlan at background ng kabilang partido, at ito ay nauugnay sa kanyang anak na babae, kailangan niyang pasukin ang lungga ng dragon at agad na sumakay sa kotse. Ang Winged Angel ay dahan-daang nagsimula at pumunta sa Hangu Villa. Si Lin Yingyi ay nakaupo sa likurang upuan, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Wala siya sa mood na tingnan ang mga tanawin sa kalsada. Maingat lang siyang nagtanong, saan niyo ako dadalhin? Malalaman mo kapag nakarating na tayo. Medyo magalang ang boses, at sinabi ng isa sa kanila, malapit na tayo. Mangyaring huwag mabalisa, Mr. Lin. Sa puntong ito, isang hakbang lang ang magagawa ni Lin Yingyi at tumingin sa isa pa. Kahit na ano, ang kanyang maliit na braso hindi ito maaaring screwed. Pagdating sa Hangu Villa sa lalong madaling panahon, nagulat si Lin Yingyi nang bumaba siya ng kotse, Ito ay si Hong Weigyu, na naghihintay doon na may hawak na tubo sa kanyang kamay, ay lumapit sa kanya at nakangiting nagsabi, si Mr. Lin ba? Mangyaring pumasok ka agad. Mangyaring pumasok. Ikaw ay. Naramdaman ni Lin Yingyi na ito ay kaunting impormasyon, ito ba ang bundok ng Hangwo? Ikaw ba si Mr. Hong ng Weigyu? Haha, hindi mo kailangang maging magalang. Parehong okay si Hong at Weigyu. Hiniling ni Hong Weigyu kay Lin Yingyi na maupo sa sofa sa sala at kumaway, serve Mr. Lin with tea. Hindi, huwag mong seryosohin. Nahaharap sa pagiging magalang ni Hong Weigyu, nagkaroon ng intuition si Lin Yingyi. Kaya lang, ito ay maaaring maging isang dula. Kaya lang, medyo hindi siya sigurado sa kung ano ang palabas at kung ano ang pakay ng kabilang partido. Ilagay natin sa ganitong paraan, ang iyong anak na babae, si Lin Zixuan, ay kasalukuyang kasama ko. Huminga si Hong Weigyu ng kanyang tubo at dahan-daang sinabi, ako ang tumawag sa iyo kahapon. Ikaw, ang ibig mong sabihin. Si Lin Yingyi ay ganap na natigilan. Ibig mong sabihin, hindi kidnap ang aking Xuanxuan. Gusto ko lang sabihin sa iyo noong panahong iyon, ngunit mali ang iniisip mo,
Tumawa ng malakas si Hong Weigyo, sinunod ko lang ang iyong mga salita. Iyon lang. Nang makitang balisa si Lin Yingyi, tinapik siya ni Hong Weigyo sa balikat, Mr. Lin, huwag kang mag-alala, sa tingin ko ito ay kamangha-mangha. Agad na sinabi ni Hong Weigyo kung paano nakilala ni Hong Dali si Lin Zixuan at kung paano niya kinuha si Lin Zixuan. Pagbalik niya, sinabi niya kay Lin Zixuan ang kwento ng pagtanggap kay Lin Zixuan bilang kanyang adopted daughter mula simula hanggang katapusan. Si Lin Yingyi ay nababalot ng malamig na pawis. Nang matapos magsalita si Hong Weigyo, hindi siya makapaniwala. Ibig mong sabihin, ang Xuan ko ay ang iyong adopted daughter. Lumunok ng mariin si Lin Yingyi, hindi lang siya nakidnap, naging ampon mo siya. Plano mong hilingin sa kanya na manirahan dito sa hinaharap. Well, iyon ang pinlano ko. I wonder kung ano ang ibig sabihin ni Mr. Lin. Tumango si Hong Weigyo. Kung gayon, maaari mo bang hayaan muna akong makilala si Xuan? Pagkatapos ng lahat, si Lin Yingyi ay hindi pa rin makapaniwala bago makita ang kanyang anak na babae sa kanyang sariling mga mata. Walang problema. Lumingon si Hong Weigyo at sumigaw sa itaas, Zixuan, bumaba ka dali, nandito si Daddy. Matapos sumigaw si Hong Weigyo, inilabas niya ang kanyang maliit na ulo mula sa itaas at nakita niya si Lin na nakaupo sa ibaba. Sumigaw si Yingyi, Tatay, tumakbo pababa ang batang babae habang umiiyak, at isinubsob ang sarili sa mga bisig ni Lin Yingyi, Tatay, miss na kita, Ayos lang, okay lang. Mabuti naman. Pinunasan din ni Lin Yingyi ang kanyang mga luha, simula ngayon, hindi ka napipilitin ni Papa na mag-aral, okay. Mula ngayon, ang aking Xuan ay maaaring maglaro ng kahit anong gusto niya. Sayang, kumpara sa kanyang pagganap sa akademiko, ang aking anak na babae ay pa rin ang pinakamahusay. Ito ay mahalaga. Nagyakapan ng mag-ama at umiyak sa tuwa at dalamhati. Dahan-daang lumabas ng bahay si Hong Dali at hindi siya kumusta nang makita niya si Lin Yingyi. Niyakap na lang niya ang maliit na tigre na si Gundam at Bam Ulong, Kai, ako nga. Mag-aral ka. You little bastard, hinawakan siya ni Hong Weigyo at sinabing, papasok ka ba sa school na nakayakap ang tigre? Nako, parang masama. Nataranta na sabi ni Hong Dali, pagkatapos ay ihahatid ko siya sa paaralan. Hayaan mo na itong umuwi. Kalimutan mo na ito, itatago ko lang ito sa akin. Mayroon akong aura ng pagiging, mabuting kaibigan sa mga hayop, at ayos lang sa akin si Gundam. Kung iiwan ko ito sa bahay, maaaring magdusa ang mga bagay sa aking bahay. Maaaring hindi masyadong maliit ang kagat ng Gundam, ngunit tiyak na hindi ito magiging magalang kapag kumagat ito ng mga bagay. Ayaw umuwi ni Hong Dali sa gabi at natatakpan ito ng balahibo ng manok. Habang siya ay nagbibihis, nakita ito ni Lin Zixuan at nagtanong sa mahinang boses, Brother Dali, pupunta ka ba sa paaralan? Kailangan ko, sabi ni Hong Dali, karaniwan akong naglalaro para masaya, ngunit kailangan ko pa ring mag-aral. Siya nga pala, Zixuan, ayaw mong pumasok sa paaralan. Magmadali ka na, 7:30 na. Nagdilim ang ekspresyon ni Lin Zixuan nang banggitin niya ang pagpunta sa paaralan. Sa oras na ito, si Lin Yingyi, na nakatayo sa tabi, ay nagmamadali. Aniya, kung hindi iyon gumana, huwag ka nang pumunta doon. Magpahinga ka ng 1 taon at magpahinga. Pagkatapos ay hahanapin kita. Isang hindi nakaka-stress na paaralan. Sa totoo lang, hindi masamang ideya na ipadala siya sa parehong paaralan ni Dali. Naisip ito ni Hong Weigyo, paano kung tulungan ko si Zixuan na lumipat doon? Pumunta ka sa paaralan. Nag-isip sandali si Hong Dali, nakakaawa kung mag-aral si Zixuan sa isang ordinaryong paaralan. Sa tingin ko, makabubuti na magtayo tayo ng sarili nating paaralan. Well, tawagin na lang natin itong Yulansiang Institute of Technology. Dalubhasa ito sa computer animation at mga laro. Hehe, si Zixuan ay napakahusay sa paglalaro. Ito ay mabuti. Bagong Lansiang Institute of Technology. Hinawakan ni Hong Weigyo ang kanyang baba, hindi iyon masamang pangalan. Kapag binanggit ang tatlong salitang, Zinlansiang, hindi masyadong malinaw ang Hong Weigyo. Pamilyar dito si Hong Dali, at ang slogan sa advertising ay lumabas mismo sa kanyang bibig, kung gusto mong maglaro, pumunta sa Zinlansiang, na may 800 kama na gawa sa hindi kinakalawang na asero at 300 junior na estudyante na may mga teknikal na kasanayan. Malakas. Ang orihinal na malungkot na kapaligiran sa paligid ng mag-ama na sa wakas ay nagkikita ay agad na nasira, at si Lin Zixuan ay natamba habang tumatawa. Hindi alam ni Hong Weigyo kung tatawa o iiyak, at sinabing, ikaw na munting bastard, saan ka nakaisip ng mga ganyang salita? Wag na, pupunta muna ako sa school. Kinuha ni Hong Dali ang kanyang school bag at lumabas para sumakay sa kotse. Ang munting bastard na ito, ngumiti si Hong Weigyo at umiling, tumingin kay Lin Yingyi, halika, dahil nandito na si Mr. Lin, dito na lang tayo mag-casual meal, na maaaring ituring na nakakapagpakalma sa pagkabigla ni Mr. Lin. Siya nga pala, pag-usapan natin itong muli. Tungkol ito sa New Lansiang Institute of Technology. Medyo nahihilo si Lin Yingyi, gusto mo talagang magbukas ng paaralan para sa aking Xuan, tama ba? Masyadong magulo iyon. Pagmamalaki ni Hong Weigyo.
Sinabi, ang aking pamilya, si Dali, ay hindi nag-iisip na siya ay isang alibughang tao, ngunit ang kanyang paningin ay hindi masama. Sinabi niya na gusto niyang magbukas ng isang paaralan, at sa palagay ko ito ay dapat magkaroon ng isang magandang kinabukasan. Ang munting bastard na ito ay palaging napakaswerte. Naramdaman ni Lin Yingyi na medyo malaki ang dami ng impormasyon sa pahayag na ito basta-basta lang na sinasabi na gusto niyang magbukas ng paaralan, naghanda ba talaga siyang magbukas ng paaralan? Ang mundong ito ng mayayaman ay talagang nakakalito. Sa mga sumunod na araw, muling nag-iingay ang entertainment industry. Para sa ikalawang isyu ng I Am a Singer, ang 50,000 na mga tiket ay nabili kaagad sa sandaling sila ay nabenta. Maraming tao ang naghihintay pa nga sa pila 2 araw ng maaga. Ang masasabi ko lang ay nakalista na sa mga scalper ang pangalan ng Young Master. Sa loob ng party circle, siya ay sinasamba bilang God of Wealth. Ang pagbebenta ng mga tiket sa I Am a Singer concert ay talagang gumawa ng malaking halaga ng pera sa mga scalper. Ang pinakamababang tiket para sa 50 yuan ay maaaring ibenta sa halagang 200 yuan sa black market. Sa itaas, cool video, cool music, at Tianjin Satellite TV, ang tatlong pangunahing puwersa ng entertainment ay naglunsad ng napakalaking publisidad na kampanya. Biglang tumaas ang halaga ng 8 mga awit na sumali sa I Am a Singer, at masasabing halos walang hirap ang tagumpay ni Hong Dali. Pumirma kami ng 10 taong pangmatagalang kontrata kasama ang 5 sa mga awit. Wala namang choice ang 3 pang singer kundi palihim na malungkot dahil hindi pa natatapos ang kanilang kontrata. Ika-9 na palapag ng Chenwei Building, Kaiwei Film and Television. Si Zhang Kai ay nag-uulat kay Hong Dali, na naglalaro sa Tigre, Young Master, ang mga resulta ng ikalawang yugto ng kompetisyon ng I Am a Singer ay wala na. Si Zia Yuyao, na pumangatlo sa unang yugto, ay kasalukuyang gumaganap ng napakahusay at nakakuha ng ** puntos. Ang unang pwesto na may agwat. Pangalawa hanggang ikapito ay sina Zhang Ruoyo, Liu Yuqiong, Fiong Panda, Chu Zong, at nauna sa ikapito. Gumawa ng isang mahusay na counterattack, at si Li Xiao, na nasa ikapitong ranggo, ay naalis. Itong Zia Yuyao ay mukhang napakabuti, hindi masama. Pinuri ito ni Hong Dali. Well, isa nga siya sa mga top male singer sa bansa. Talagang top-notch ang abilidad niya. Sinabi ni Zhang Kai, bukod dito, ang pagganap ni Zhang Ruoyo sa nakalipas na 2 yugto ay medyo malakas, na napakahusay. Not bad, not unexpected, nakangiting sabi ni Hong Dali, sa una, pagdating namin sa kanya, kaya lang namin buuin ang halaga. Ang appearance fee ay 50,000 yuan lang. Young Master, nagdagdag ka ng isa pang 50,000 yuan, na 100,000 yuan. Ngumiti si Zhang Kai at sinabi, sa totoo lang, magaling din ako. Nakakagulat, kung tutuusin, ang pangalang Zhang Ruoyo ay masyadong hindi pamilyar sa publiko, at ang kanyang imahe ay katanggap-tanggap ngunit hindi mataas, at halos wala itong tulong sa mga rating. Hindi ko lang inaasahan na ang ginto ay palaging sisikat, at tanging ang mga may lakas lamang ang makakagawa nito. Hinding-hindi siya mananatiling hindi kilala kung may puwang para sa kanya upang umunlad. Sa 2 yugto pa lamang, nagsimula na siyang ipakita ang kanyang mga tunay na katangian bilang isang malakas na tao. Kahit na ang mga kasing lakas ni Yang Jun, Fei Chang at maging si Chu Jongqin ay maaari lamang lumayo. Ngayon ang kasikatan ni Zhang Ruoyo ay umabot na sa rurok nito. Siya ang pinakasikat sa I Am a Singer. Maraming kumpanya ang naghahanap sa kanya para i-endorso siya, at ang presyo ay umabot na sa mahigit 200,000 yuan. Maaari siyang ituring bilang isang karakter na lumaki sa isang puno ng pera nang walang anumang intensyon. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, pero hindi ito maganda. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, nagtatakang nagtanong si Zhang Kai, hindi ba ito maganda? 2 linggo lang ang ginawa ni Zhang Ruoyo para gawin ang I Am. Nakuha na ng pansin ang singer, kaya tuwang-tuwa kami. Ayon sa orihinal kong intensyon, binalak ko siyang purihin. Kasama ng kanyang personal na karanasan sa pagiging sikat noon, perpekto ito bilang isang inspirational image. Alam ko iyon, sabi ni Hong Dali, ngunit ang problema ay kung si Zhang Ruoyo ay magiging walang talo, hindi ito magiging masaya. Kung pag-uusapan, si Zhang Kai ay talagang isang napakatalino na tao. Matapos marinig ang sinabi ni Hong Dali, at agad na nag-react, ang ibig sabihin ng Young Master ay hindi maaaring payagang mangibabaw ang pamilya ni Zhang Ruoyo, dahil ang atensyon sa laro ng walang suspense ay tiyak na babagsak, tama ba? Ang kalaban. Nakangiting sinabi ni Hong Dali, ano ang gusto mo? Kung siya ang nauuna sa bawat pagkakataon, kung gayon sino sa mga manunood ang titingin sa iba. At sa palagay ko ang mga manunood ay tila hindi bibili sa kasalukuyang pagganap ni Chu Jongqin. Kung siya ay maalis, siya ay mapapahiya, at hindi rin namin ito kakayanin. Mukhang maganda. Kaya, tumawa si Hong Dali at sinabing, ang pangunahing prioridad ay, una, hayaan si Chu Jongqin na umalis sa yugtong ito ng may dignidad. Pangalawa, humanap ng master na makakalaban ni Zhang Ruoyo para maging puno ng suspense ang resulta ng laro. Sa tingin ko ay maiiyak si Chu Jongqin sa aking ideya.
Kasabay nito, si Chu Jongkin ay ini-interview ng isang malaking grupo ng mga mamamahayag. Isang reporter ang nagtanong, Mr. Chu, mayroon ka bang masasabi tungkol sa pagtapos lamang sa ikalima sa isyung ito ng IMA Singer? Nakaramdam ka ba ng matinding pressure? Chu Jongkin, okay lang, okay, ang mga taong sumali sa IMA Singer ay lahat ay napaka-talented, ngunit kung minsan ang kanilang pagganap ay medyo mahina at ang kanilang mga ranggo, kaya kailangan kong magsikap na gumawa ng musika at ayusin ang aking katayuan. Ang isa pang reporter ay nagtanong na Chu, Sir, sa tingin mo makakabalik ka sa nangungunang posisyon sa susunod na kompetisyon? Chu Jongkin, mayroon akong kumpiyansa na ito. Kung tutuusin, matagal na akong gumagawa ng musika, at hindi pa rin nawawala ang aking mga pangunahing kasanayan. Natural, ang bagong henerasyon ay hindi matatawag na maganda. Sa panlabas, tila tiwala siya, ngunit sa sandaling matapos ang panayam ng reporter, si Chu Jongkin ay sumugod at napaluhan nang makita niya si Hongdali, young master. Lord, tulungan niyo po ako, napakalupit ng mga tao sa IMA Singer, panglima na ako. Young master, ayoko munang ma-rank, gusto ko lang hindi ma-eliminate. Tuluyan nang nawala ang mukha niya. Hindi nakakagulat na si Chu Jongkin ay nababalisa. Mas masahol pa kung ibang tao. Ang problema ay pumayag lamang ang mga iyon na sumama dahil sa kanyang gininto ang mukha, ngunit siya ay na-dismiss pagkatapos lamang ng 2 laro. Ang pagiging maalis ay magiging isang malaking kawalan. Oh, matagal ko nang alam. Ngumuso si Hongdali, hindi ko maintindihan ang iniisip mo. Sabihin ko muna, wala tayong gagawing malilim. Imposibleng kontrolin ang mga manunood tulad ng unang issue. Sa ganoong paraan nakakabagot. Tanungin kita, kaya mo bang makapasok sa top 4 base sa lakas mo sa 3rd round? May pag-asa bang makapasok sa top 4? Saglit na nag-isip si Chu Jongkin at mariing sinabi, paano kung ang pagkanta ng aking pinakamahusay na kanta, muling inaayos ito, at nagsasanay sa loob ng ilang araw pa, ayos lang. Pero okay lang ako, ang problema ay hindi ito bibili ng mga manunood. Ayos lang yan, huwag ka lang mauna. Nakangiting sabi ni Dali, wala bang problema ito? Okay, ito ay tiyak na gagana. Ngunit medyo nalilito pa rin si Chu Jongkin, ngunit ang ika-4 na yugto at ang mga sumusunod. Huwag kang mag-alala, sabi ni Hongdali nang may determinasyon. Ipinapangako ko na wala akong mawawala sa iyo. Siya nga pala, ngayon ay kulang tayo ng isang tao, mayroon ka bang magagandang mungkahi? Hindi bababa sa hindi ito maaaring mas masahol pa kaysa kay Zhang Ruoyo. Naghahanap ng taong makapangyarihan. Halatang natakot si Chu Jongkin. Tumalon siya, young master, posible bang makahanap muli ng isang taong makapangyarihan? Hindi ba pumirma si Zhang Ruoyo ng kontrata sa young master? Bakit hindi mo gamitin ang magandang pagkakataong ito para sanayin siya ng maayos? Eto na, nasa iisang bangka na sila ni Hongdali. Talagang iniisip si Hongdali. Siyempre, may kanya-kanyang rason din siya sino ang handang humanap ng masyadong sexing kalaban. Ang pagpirma ay isang pagpirma, at ang laro ay isang laro, sabi ni Hongdali, ano ang silbi ng isang laro na walang suspense? Pag-isipan ito ng mabilis. Pagkatapos ay hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Matagal na nag-isip si Chu Jongkin, at biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, Changgang Yan, magaling si Changgang Yan. Young master, mahahanap mo siya. Changgang Yan. Natural na hindi siya nakilala ni Hongdali. Kaya, direktang tinanong niya si Zhang Kai, Sister Kai, sino itong Changgang Yan? Si Zhang Kai, na kilalang kilala ang industriya ng entertainment, ay sumagot ng hindi nag-iisip, irerekomenda ko rin sana siya sa iyo, young master. Itong Changgang Yan ay nagdebu din ng medyo maaga, ngunit siya ay may malakas na personalidad at hindi gusto ang mga tao mula sa mga kumpanya ng entertainment. Gayunpaman, ang kanyang mga kasanayan sa pagkanta ay tiyak na hindi masama, hindi bababa sa hindi mas masahol kaysa kay Zhang Ruoyo, at ang kanyang imahe ay maganda rin. Oh, ito ay mabuti, direktang sinabi ni Hongdali. Nagpa siya kung gayon ay siya na. Makipag-ugnayan ka sa kanya, at pagkatapos ay i-publish ang balita sa internet, na nagsasabi na nakahanap ka ng isang malupit na tao, tandaan na ilihim ito. Okay. Saglit na nag-isip si Zhang Kai, at pagkatapos ay nagtanong, ngunit young master, ang ating IMA Singer, ay sikat na sikat ngayon. Maraming sikat na mga awit na gustong sumali, at hindi sila naniningil kahit isang sentimo para sa mga bayarin sa hitsura. Sa tingin mo, sabihin mo maghintay muna sila. Hong. Napabuntong hininga si Dali, masama ang ugali at mahirap alagaan si Tai Hong, at sobrang higpit ng pagkakatali sa kanya ng entertainment company, kaya walang kwenta ang pagdating. Hindi naman kami nagkukulang sa kasikatan nila, kaya ayaw namin. Siya at si Chu Jongkin ay sabay na bumantong hininga. Ang ugali ng young master na ito ay talagang hindi kayang abutin ng mga ordinaryong tao. Kung isa pang show ito at napakaraming sikat na celebrity ang handang sumali ng hindi kumukuha ng barya, hindi ba sila matutuwa? Gusto ko sanang magdala ng malaking sedan na upuan para batiin siya. Abay magaling na young master, hindi man lang nag-abalang tumingin ng seryoso at tinulak na lang siya palayo. Gayunpaman, sa lakas ng young master, hindi niya ito ginagawa,
o kung gusto niyang gawin ito, kailangan niyang gumastos ng pera upang makamit ang pinakamalakas na epekto. Kung ang I Am a Singer ay ginawa ng ibang kumpanya, ito ay magiging isang maliit na hit sa pinakamahusay. Dahil dito, ginamit talaga ng Young Master ang pera para gumawa ng super talent show na may TV rating na mahigit 5%. Tinutukoy ng lakas ang paningin, totoo ito. Sa mga sumunod na araw, nabaliw na naman ang internet. Si Lin Xiao, ang pinakamahina sa I Am a Singer, ay inalis syempre. Tumaas talaga ng husto ang net worth ni Lin Xiao, at higit sa lahat, si Lin Xiao ay isa ring singer na nakapirma sa Kaiway Film and Television. Ano ang ibig sabihin nito? Inilalarawan nito ang pagiging tunay ng programang I Am a Singer. Walang malilim na kwento. Pati ang mga singers na pinirmahan ng sarili niyang kumpanya ay natanggal na, ano pa nga ba ang nangyayari? At hindi naman tanga ang mga manunood. Hindi maganda ang performance ni Lin Xiao dahil sa sobrang pressure noong panahong iyon, na humantong sa pagkawala ng kanyang katanyagan. Kaya naman, ngayon ay may magandang impresyon ang publiko sa pagiging patas ng I Am a Singer, na ginawa ng Kaiway Film and Television, at maging ang mga nanalo sa una at ikalawang pwesto sa mga susunod na laro ay nagiging mas masigla sa internet. Sa sandaling ito, ang Kaiway Film and Television ay naghulog ng isa pang bomba sa halos kumukulong tubig. Sa ikatlong yugto, isang mabigat at makapangyarihang mga awit ang lalahok. Pinananatiling confidential ang pangalan. Panatilihing sikreto ang iyong edad. Bukod sa alam niyang male singer ito, sikreto ang lahat. Kaya sa loob lamang ng 2 araw, tumaas ang talakayan tungkol sa misteryosong figurang ito sa internet sa bilis na masasabing nakakasira ng langit. Maging ang Xinhai Weibo ay puspusan, na may isang post sa Weibo na nag-espekulasyon at nagsusuri sa bagong karakter ng I Am a Singer, direkta siyang tinamaan ng higit sa 100,000 beses, at 3 beses siyang nauna sa pangalawang lugar. At hindi lang iyon. Ang mga rating ng Tianjin Satellite TV ay patuloy na tumataas sa mga bagong pinakamataas, na umaabot sa isang kahangahangang 5.4%. Kaugnay nito, ang mga serye sa TV na ginawa ng kahabag-habag na Warwick Entertainment ay ganap na nasa ibaba. Mga madla mabilis kong nakaugalian na matulog pagkatapos manood ng I Am a Singer. Ang bilang ng mga panunood sa mga cool na video ay patuloy na tumataas. Hindi ko inaasahan na ang kabuuang pag-download ng unang yugto ay lumampas sa 30 milyong marka. Ang kabuuang pag-download ng una at ikalawang issue ng I Am a Singer ay umabot na sa mahigit 40 milyong beses. Para naman sa konsyerto ni Lin Nainwei, umabot na ito sa record na mahigit 60 milyong beses. Sa internet, natural na walang pakialam si Hong Dali kung gaano ito kasikat. Sa oras na ito, nakatayo siya sa lobby sa unang palapag ng Chenwei Building, naghahanap kung saan-saan. Nang dumating si Hong Dali dito kasama ang maliit na tigre na si Gundam sa kanyang mga bisig, ang buong unang palapag ay napuno ng tunog ng mga aso na tumatahol. Ngunit sa kabutihang palad, sa aura ng napakalakas na titulo ng matalik na kaibigan ng hayop, nang pumasok si Hong Dali sa bulwagan, ang buong palapag ay napuno ng tunog ng tahol. Sandaling natahimik ang paligid, at saglit na natakot ang mga inanyayahang alagang tagapag-alaga. Sa pagharap sa maalamat na figurang si Hong Dali, bagamat nakasanayan pa rin ng mga tao ngayon na tawagin siyang napakawalang hanggan na anak ng pamilyang Hong, sa likuran niya, hindi na masyadong mapang-abuso ang kanilang tono. Kung tutusin, talagang hindi madali para sa isang alibughang maging napaka-arte. Kaya't nang makita ng punong NAR si Hong Dali na karga ang maliit na tigre, sina Tang Moxen, Lin Zexuan at Gio Dal Uzi sa pintuan, magalang pa rin itong lumapit sa kanya at bumati, "Young Master." "Hello, Young Master." "Well, okay." Tumingin si Hong Dali sa paligid at sinabing, "Magaling, tingnan mo kung gaano kaganda ang hitsura ng mga cute na ito ngayon, haha, bigyan mo ako ng reward na tig 3,000. "Salamat, Master Nurse." Ang maalamat na super alibughang anak na may malaking larawan at mahusay na espiritu ay maaaring gantimpalaan ng 3,000. Dapat mayroong hindi bababa sa 40 tagapag-alaga ng alagang hayop sa antas na ito. Ang gantimpala na tulad nito ay maaaring magastos ng daan-daang libo. Gayunpaman, naisip ito ng punong Nars, ngunit talagang hindi niya sinasadya na sabihin na si Hong Dali ay isang tanga sa pagiging isang alagang Nars. Nagustuhan din ng punong Nars ang maliliit na hayop, kaya hindi niya nakalimutang lihim na idagdag kay Hong Dali, "Pagpalain ng Diyos, ito ang Diyos ng kayamanan, si Guanyin Bodhisattva, mangyaring pagpalain siya na mabuhay ng mahabang buhay, upang mas maraming maliliit na hayop ang mapangalagaan sa hinaharap." Si Hong Dali ay natural na walang pakialam sa kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso. Ang talagang inaasikaso niya ay ang kinabukasan ng mga ligaw na hayop na ito, "Sabi ko, ang head nurse, ang cute talaga ng mga batang ito, pero hindi natin sila pwedeng itago sandali. Mayroon ka bang magandang mungkahi?" Sabi niya. Inabot niya at hinawakan ang maliit na ulo ng maliit na puting poodle na pinakamalapit sa kanya, at hindi nakalimutang purihin, "Hoy, ang munting bastard na ito ay gusto pa akong dilaan, haha." Masaya na sinatang Moxen at Lin Zexuan sa oras na ito. Hindi, pindutin lang ito at iyon. Anyway, itong mga asong gala na ito ay nabakunahan at pinaliguan pagkatapos nilang dalhin dito, at hindi sila madumi.
Natural, maaari mong hawakan ang mga ito hanggat gusto mo. Bueno, young master, ang mungkahi ko, ang punong Nars ay nag-iisip tungkol sa bagay na ito sa mga araw na ito, kapag ang mga cute na batang ito ay naayos na, maghanap na lang tayo ng mga taong mapagmalasakit na magbibigay sa kanila. Itago sila. Sa katunayan, ang mga maliliit na lalaki na ito ay madaling palakihin. Bigyan mo lang sila ng pagkain. Sila ay mga ligaw na pusa at aso. Sa tingin ko, ayos lang, iyon na. Naayos na. Sandaling nag-isip si Hong Dali at Tumango, itago mo muna sila dito, lalo na para masigurado na wala silang nakakahawang sakit. Siya nga pala, ahit lahat ng buhok nila at sunugin mo. Natatakot ako na baka hindi sila malinis. Huwag hayaang magkaroon ng kuto o kung ano-ano pa sa buhok mo. Panatilihin mo rin itong mabakunahan at sanayin mo ito ng mabuti para hindi ka makagat ng iba. Sa napakaraming 2,000 naliligaw na pusa at aso, ang pag-ahit sa kanilang lahat ay isang malaking proyekto, ngunit ang kanyang sinabi ay may katuturan pa rin. Maaaring hindi malinis ang mga ligaw na pusa at aso kahit na sila ay naliligo. Ahit lang silang lahat ng sabay-sabay at hintayin silang lumaki. Gayun din, maaari mong suriin kung mayroong anumang mga sakit sa balat o anumang katulad nito. Sumang-ayon kaagad ang punong Nars, sige, susundin ko ang mga tagubilin ng young master. Ngumiti si Hong Dali at sinabi, pagod ka lang kung pagod ka. Malapit nang matapos ang batch na ito. Titingnan ko kung may natitira pa. Lahat, magtrabaho muna. Pero siguradong kailangan mo. Isang karangalan namin na pagsilbihan ka, young master. Mabilis na nagpasalamat ang head nurse. Okay, let's go. Matapos makumplito ang mga pagsasaayos, nagmukhang pinuno ng probinsya si Hong Dali na pumunta sa kanayunan upang mag-inspection, magsaya sa lahat at pagkatapos ay dumiretso sa ikatlong palapag ng Chenwei Building. Ang lugar na ito ay itinalaga noon bilang game studio ni Hong Dali, at alam ito ni Lin Zexuan. Ngayong nakarating na siya sa sarili niyang teritoryo, napakasaya ng batang babae, Kuya Dali, napakalaki ng lugar na ito. Sabi niya at tumakbo papasok, inabot ang kamay para hawakan ang mga bagong naka-assemble na computer habang tumatakbo, wow, ang laki talaga nito. Mga top-notch na configuration ito, tama. Malaki talaga ang screen na ito, mga 30 inches. Hahaha. Ito ang aking mundo. Simula ngayon ako na ang magiging reyna dito. Nagkatinginan sina Hong Dali at Tang Moxon, at nakangiting sinabi ni Tang Moxon, Sister Zexuan, natatakot akong hindi ka na maging reyna, pero okay lang maging prinsesa, hehe. Ang isang prinsesa ay isang prinsesa. Nakita ni Lin Zexuan ang computer ay hindi na nakayanan at tumakbo pabalik upang kalugan ang braso ni Hong Dali, Kuya Dali, sabihin mo sa akin na maglaro sandali, okay. Maglaro lang saglit. Okay, walang mali dito, naisip ni Hong Dali. Hindi man lang niya naisip na magdesisyon ng direkta, pwede kang maglaro hanggat gusto mo. Oo nga pala, wala namang gagawin. Sabay tayong maglaro. Pagkatapos, binuksan niya ang computer at naglaro sandali si Hong Dali at hindi nasiyahan, kailangan itong isagawa mula sa simula. Pakiusap, tingnan ko. 1, 2, 3, 4. Pagkatapos ay inayos niya ang isang paa ng aso, bumili ng 11 buong antas na numero, at lahat ng katugmang kagamitan. Gusto ko ng mga top-notch, isang set para sa bawat tao. Okay. Si Liang, isang dog-legged na tao sa pamamagitan ng propesyon at isang dog-legged na tao sa pamamagitan ng propesyon, ay mabilis na tumakbo palabas, at tumakbo pabalik pagkaraan ng ilang sandali, well, young master, nagtanong lang ako tungkol sa larong ito. Maraming mga nangungunang modelo, ngunit hindi gaanong mahusay na kagamitan. Bagamat may ilan, walang sapat na mga tao na nagbebenta ng mga ito, at ang 11 set ay hindi sapat upang makolekta ang mga ito. Pinakamabuti para sa young master at sa dalaga. Bilang isang elf dogleg, natural na alam ni Liang na ang kanyang kagamitan ay dapat 1 o 2 antas sa likod ng kanyang amo, kung hindi ba niya ninakaw ang limelight ng young master. Gayunpaman, totoo na ang mga top-level na kagamitan sa larong ito ay mahirap makuha. Sikat ang sport sa mundong ito, at mas kaunti ang mga taong naglalaro kaysa sa Earth, kaya medyo bihira ang mga top-level na kagamitan. Damn! Sobrang basura. Si Hong Dali ang boss na ayaw, nakakadismaya. Kung hindi ito gagana, harapin mo na lang muna. Kaya ang paa ng aso na si Liang ay muling umalis na parang hangin, at hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang nakasuot ng mga damit na maaaring makabulag sa isang bulag. Ang marangyang kagamitan na May 24th kay Krypton Gold at si Goyan ay masayang tumakbo para laruin ang piitan. Matapos maglaro ng ilang sandali, hindi na makaupo si Hong Dali, nakakainip talaga ang disenyo ng piitan na ito. Tatakbo ka lang pabalik-balik, at wala kang gamit. Siyempre walang sapat na kagamitan. Sinabi ni Tang Moxon mula sa gilid, ang piitan ng larong ito ay para sa casual na paglalaro, pangunahin para sa PK. Maraming tao ang hindi nagda-download ng piitan kapag mayroon silang sapat na kagamitan. Siya ay naglalaro ng husto, napakadaling makakuha ng magagandang kagamitan. Ano ang punto, di ba? Ang problema ay higit sa 10 sa atin ang hindi makakatalo sa makapangyarihang kopya na iyon. Dapat mayroong magandang bagay doon.
Huminto si Hong Dali, kung gusto natin siyang talunin, kailangan nating talunin ang pinakamalakas. Ang OSS. Ang ganoong uri ng OSS ay nangangailangan ng 40 tao upang lumaban, sabi ni Tang Moxon, mayroon lang kaming 10 tao at gusto mong lumaban. Tama na, ibinato ni Hong ang mouse. Tumakbo si Dali para panuurin ang iba't ibang sweep ni Lin Zexuan sa PK, at todo ngiti, ang kapatid natin na si Zexuan na sobrang galing, nagpapahirap sa mga tao, tama, ito ang gusto nating epekto, masyadong masakit ang paglalaro ng kopya. Hoy, Xiaoyi, kumusta ang promosyon ng esports na nabanggit ko? Nang banggitin ang bagay na ito, si Ling Xiaoyi, nakatatapos lang matalo ang halimaw hanggang mamatay, ay may napakagandang ekspresyon sa kanyang mukha, well, young master, ang bagay na ito. Hindi ako nang ahas na sabihin sa iyo na pinaplano ko itong i-promote noon, ngunit pagkatapos ay nagtanong ako at walang promosyon. Ha? Bakit walang promotion? Mali ito, mukhang hindi ito estilo ni Ling Xiaoyi. Kakaibang tanong ni Hong Dali, bakit? Ito. Ang larong, Dragon Language Continent, nahihirapang sabi ni Ling Xiaoyi, ito ay isang larong ginawa ng Mengzin Network Technology ni Liu Mengzin ng pamilyang Liu. Sa palagay ko ay hindi. Ang relasyon sa pagitan ng Master at Liu Mengzin. Ito ba ang laro ng lalaking iyon? Agad na naging alerto si Hong Dali, Xiaoyi, mayroon ka bang numero ng telepono niya? Kukunin ko ang kanyang GM number. Baliw ka. Agad na ikinagulat ng lahat ang mga salita ni Hong Dali. Sumigaw si Tang Moxon, hindi kayo magkaibigan ngayon. Bakit hindi ninyo siya puntahan para hingin ang kanyang GM number? Anong mali? Kinuha ni Hong Dali ang kanyang telepono. Xiaoyi, ano ang numero ng kanyang telepono? Tingnan ko. Sinimulan ni Ling Xiaoyi na hanapin ang numero ng telepono at mabilis itong nahanap. Diniyal ito ni Hong Dali nang walang sinasabi at mabilis na kumonekta. Dumating si Liu Xiaoyi sa telepono. Ang malalim at kaaya-ayang boses ni Mengzin ay nagsabi, hello, sino ka? Si Lao Liu ba? Ako si Hong Dali. Nakangiting sabi ni Hong Dali, anong ginagawa mo? Nakipag-blind date ka ba kamakailan? Nakahanap ka na ba ng girlfriend? Tapos ka na ba? Si Liu Mengzin sa kabilang side ng telepono ay halatang natigilan, at sinabing may mapait na ngiti, hindi ko alam kung bakit ako tinawagan ni Master Dali. Hindi ko akalain na gusto mo lang makipagtalik sa akin. Tama. Siyempre hindi kita ginugulo, ngumiti si Hong Dali at naglabas ng bitag, may oras ka ba ngayon? Pumunta ka sa Chenwei Building at hilingin sa akin na kidnapan ka para masaya. Sa lalong madaling panahon. Sabi niya dito, natakot ang mga tao sa paligid niya. Pagkatapos magbuhos ng isang piraso ng cake, ang maliit na puso ni Tang Moxon ay tumibok ng malakas, wala naman talagang plano si Dali na agawin siya, hindi ba? Ang problema ay sinabi ni Hong Dali. Duwag na tumanggi na sumama kung may mangyari. Tumawa si Liu Mengzin at sinabing, nagsalita na si Young Master Dali, kaya syempre hindi ako makakatanggi. Hihintayin ako ni Young Master Dali saglit at darating sa loob ng 10 minuto. Tandaan, nasa ikatlong palapag ito, huwag kang magkamali. Sumigaw si Hong Dali, mag-ingat sa daan at huwag magmadali. Haha, alam ko, wala akong magagawa sa oras na ito. Salamat sa iyong pag-aalala, Master Dali. Matapos ibaba ang telepono, matagumpay na pinag-cross ni Hong Dali ang kanyang mga paa. Nandito na si Lao Liu, ano ang dapat kong gawin? Niluluto, nilaga sa toyo, o Jin Utay Gutay. Inilibot ni Tang Moxon ang kanyang mga mata at sinabing. Makalipas ang 10 minuto. Ang gwapong young master na si Liu Mengzin, nakahangahangang gwapo, ay mukhang kalmado at maamo pa rin, na may ngiti sa kanyang mukha na kayang pumatay ng sinumang babae sa isang iglap. Dahan-dahan siyang pumasok at sinabi habang naglalakad, pinapatawag ako ni Young Master Dali. Talagang pinahahalagahan ko ito. I don't dare not come, pero hindi ko alam kung ano ang utos ni Young Master Dali. Nang makita ang napakatalino na hitsura ni Liu Mengzin, hindi nagulat si Tang Moxon. Ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Lin Zexuan, at napabulalas siya ng may pagtataka, ang gwapong kuya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalaro ng kanyang laro. Si Liu Mengzin ay hindi pa nakatanggap ng ganoon kalamag na pagtanggap mula noong siya ay nasa hustong gulang. Nakaramdam siya ng kaunting kahihiyan saglit at itinuro si Lin Zexuan, gutom. Young Master Dali, ang magandang batang babae na ito ay. Hindi sumagot si Hong Dali sa halip na sumagot sa kanya, pinitik niya ang kanyang mga daliri, kunin mo. Agad na sumugod ang tatlong dogleg, ang isa ay yamakap sa kanyang mga braso, ang isa ay yamakap sa kanyang mga binti, at si Liu Mengzin ay agad na naipit sa sofa. Napangiti ng mapait si Hong Dali. At sinabi, Master Dali, gusto mo talaga akong agawin, tama? Kalokohan. Napangiti si Hong Dali, bihira ka lang pumunta dito, paano ko gagawin ito nang hindi kinukuha ang isang bagay mula sa iyo? Sabihin mo sa akin ng totoo, Dragon. Ang, Yudalo, ba ay pag-aari mo? Ito. Walang magawang sinabi ni Liu Mengzin, mukhang ganoon. Huwag isipin, iniunat ni Hong Dali ang kanyang kamay at sinabing, mayroon ka bang GM number para paglaruan ko? Hindi, di ba? Si Liu Mengzin, na palaging mukhang kalmado sa kanyang harapan, ay lubos ding nabigla,
tumawag ka sa akin para humingi ng GM account. Kung hindi, ano pa ang magagawa ko? Ngumuso si Hongdali, alam mo rin na hindi ako kailanman naging interesado sa negosyo. Ang tanging kasiyahan ko lang ay gumastos ng pera. Marami akong nakitang naglalaro sa laro ng iyong kumpanya sa nakalipas na 2 araw. Mukhang napaka-interesante, kaya ikaw lang ang mahahanap ko isang full-level na account, isang top-notch na divine outfit, anumang hiyas, gamot, enchantment, at iba pa. Lahat ng mga ito, ang lahat ng mga ito ay hindi sapat na mga tao, hayaan ang lahat ng ito ay ang pinakamahusay na mga tao. Bawat isa ay may isa. Si Liu Mengzin ay ganap na hindi nakaimik. Natatakot ako na sa buong kasaysayan ng paglalaro, si Hongdali lang ang maaaring maglakas loob na agawin ng boss ng isang kumpanya ng paglalaro para lamang makakuha ng ilang kagamitan. Ang problema ay hindi pa makatutol si Yu Mingxin, walang gustong maging kalaban niya ang sobrang alibughang anak na ito. Sigurado si Liu Mengzin na kung maglakas loob siyang magsabi ng hindi, tiyak na sisimulan ni Hongdali ang laro ng mag-isa. Alam ng Diyos kung ano ang gagawin ng maswerteng lalaki na ito sa kanyang mga paglalakbay, ngunit hindi nakalimutan ni Liu Mengzin kung paano itinumba ang turkey bookstore ng kanyang kapatid. Walang kasiguraduhan na hindi mangyayari sa kanya ang ganitong bagay. Okay. Sa puntong ito, matatanggap na lamang ni Liu Mengzin ang kanyang kapalaran, dahil narito na ngayon, gugulin na lang natin ang pamilya kasama si Master Dali. Ang lalaking ito ay isang lalaking kayang bumitaw. Anyway, halika nga dito mas mabuting magpakabaliw na lang kay Hongdali ng lantaran. Baka sa ganoong paraan magiging maganda ang mood niya. Wow ha 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 ha. Tuwang-tuwang ipinatong ni Hongdali ang kanyang braso sa balikat ni Liu Mengzin at tumawa, tapos, ikaw, Lao Liu, ang nagbibigay ng mukha sa akin. Okay, gumastos tayo ng maraming pera ngayon, at pagkatapos ay magsasaliksik tayo ng negosyo, hehe. Ano sa palagay mo? Gusto mong makipagtulungan sa akin? Si Liu Mengzin, na palaging kalmado, ay puno ng hindi paniniwala, Master Dali, alam mo ba ang relasyon ng ating dalawang pamilya? Ayos lang. May balak ka ba talagang makipagtulungan sa akin? Alam ko, kakaibang sabi ni Hongdali, ang mga bagay sa itaas ay walang kinalaman sa atin. Lupa ng dayuhan. Hindi ito sinabi ni Hongdali, ngunit mas nalito si Liu Mengzin. Gayunpaman, siya ay talagang isang karakter. Dahil alam niyang walang silbi ang pag-iisip tungkol dito ngayon, nagpasya siyang pasayahin muna si Hongdali at pagkatapos ay sinabi kaagad, okay, saang server ka? Hahanap ako ng GM account. Wala namang gagawin ngayon. Bakit hindi na lang tayo magsaya kasama si Master Dali? Tama, nakangiting sabi ni Hongdali, saang server tayo? Ito ay Laiyan Longwei. Habang nakikipaglaban sa mga halimaw, sumagot siya, halika rito at tulungan mo ako, hindi ko ito matatalo. Fire Dragon Power, okay. Agad na nagsimulang tumawag si Liu Mengzin, hindi nalilimutang sabihin kay Hongdali, ay delete ang account pagkatapos mong maglaro. Kung hindi, makakasama ito sa reputasyon ng aming kumpanya kung malalaman ng mga manlalaro ang tungkol sa ito. Sa sandaling kumalat ang balita tungkol sa pag-level up at pag-equip ng GM, natural na hindi tatanggihan ito ni Hongdali, okay, gusto ko lang magsaya. Alisin mo kapag tapos ka na, walang kwenta kung hihilingin ko. Di nagtagal, nakuha ni Liu Mengzin ang kanyang GM account at nag-login, at pagkatapos ay pinangunahan ni Hongdali ang isang grupo ng mga natalo upang mag-login sa laro. Iba talaga ang may gym mask. Sa sandaling nag-online ako, na-teleport ako sa piitan. Isang kontrabida na may matangkad na mata ang nakatayo sa harapan ko, isa pala itong duwende na nakasuot lang ng maliit na pantalon. Laking gulat ko nang makita ko ito. Napatulala si Dali, speaking of which, Lao Liu, ang GM mo sa larong ito ay talagang napakatanga. Haha, sapat na ang lakas. Halika, kunin mo, binuksan ni Liu Mengzin ang trading panel para kay Hongdali at direktang naglagay ng isang nang tumaas ang bagay, natuwa si Hongdali nang makita niya ito. GM's little asterisk, attack dagdag 99999, defense dagdag 99999, strength dagdag 99999, agility dagdag 99999, wisdom dagdag 99999, critical hit dagdag 100%, evasion dagdag 100%. May linya rin ng maliliit na salita sa likod, parang may kakaibang amoy. Kaya sa lalong madaling panahon, ang lahat ay nagbago sa GM's little asterisk, at si Hongdali ay sumigaw, fair na. Iba talaga yung tinakpan ng gym. Halos nasa piitan na sina Hongdali, Tang Moxen at Jiu de Legs. Hinarang ng mga Diyos ang mga mamamatay tao at hinaranggan ng mga Buddha ang mga mamamatay tao. Kinatay ang mga ganyang kalaking piitan mula simula hanggang dulo. Kahit si Hongdali ay naramdaman na hindi ito komportable. Nakakatuwa, kaya ang mga bossing ng piitan na iyon ay nakita nila kung ano ang naranasan ni Dali, pagkatapos nilang hawakan ang mga kagamitan, ang mga bosses ng piitan ay nagdusa ng maraming bagay. Nawala. Pagkatapos hawakan ito, si Liu Mengzin ay nabuhay na muli at nagpatuloy sa pagpatay. Talagang nagsasaya si Hongdali sa paglalaro sa pagkakataong ito. Kung saan, sa mga araw na ito, maaari bang laruin ang laro nang walang mga plug-in. With Jim as his backer, kaya niya talagang lumaban hanggat gusto niya.
Masayang naglalaro si Hong Dali, at wala siyang pakialam sa sitwasyon. Hindi niya namamalayan na sinabi na lang, talagang masaya, gantimpala. 5,000. Kaya't ang lalaking aso ng Nos Anay na ang kanyang mga binti, naglabas siya ng isang balumbon ng mga papel de bangko, binilang ang mga ito ng malakas, at direktang inilagay sa kamay ni Liu Mengzin, ginagantihan ako ni Young Master, ingatan mo ito. Liu Mengzin. Speaking of him, siya ngayon hindi talaga ako makatawa o umiyak. Sundin si Hong Dali, bihira siyang ma-depress, pero kung tutuusin isa rin siyang mayaman, na may net worth na daan-daang milyon, at ngayon ay tumanggap talaga siya ng tip na 5,000 yuan mula sa iba. Paano mo mailalarawan ang pakiramdam na ito? Parang playboy na makikipag-sex sa malambot na babae. Matapos gawin ang lahat, ang playboy ay nag-iisip kung paano ilabas ang bagay na hindi siya makontak sa hinaharap. Gayunpaman, ang malambot na batang babae ay naghagis ng higit sa 1,000 yuan at sinabi, ito ay isang magandang trabaho, gagantimpalaan kita. Iyan ang naramdaman ni Liu Mengzin sa oras na ito. Sa kabutihang palad, hindi sinasadya ni Hong Dali na mawala ng mukha sa kanya. Bagaman ang kanyang paninindigan ay pag-alit, si Liu Mengzin ay lubos na napanatag ang tungkol sa karakter ni Hong Dali at sadyang hindi magalang. Tinanggap niya ang pera at nakangiting sinabi, Young Master Dali, nagsaya ka ba? Well, not bad. Tumango si Hong Dali, ibinalik ang maliit na asterisk ng gym kay Liu Mengzin, at pagkatapos ay huminto sa laro. Pagkatapos ay tinanggal niya ang karakter at sinabing, I had a lot of fun today, so let's talk about the business. Speaking of which, I really need your support. Nang makita si Hong Dali na naglalakad ng ganito, binigyan siya ni Liu Ming ng tunay na thumbs up ng may kumpiyansa. Ay nagsabi, pakisabi sa akin. Ako ang kabuuan, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at sinabi, sa pangkalahatan, ang mga propesyon sa iyong laro ay medyo balanse, at masarap sa pakiramdam na maglaro. Bakit hindi gumawa ng isang kompetisyon? Profesional. PK competition. Talagang matalinong tao si Liu Mengzin, ito ay ginanap noon, ngunit ang tugon ay karaniwan, at hindi pa ito nagawa. Baka may magagandang ideya si Master Dali. Si Hong Dali ay hindi magaling sa anumang bagay. Siya ay tiyak na aliberga. Si Liu Mengzin ay hindi masyadong magaling sa ganitong uri ng mga aktibidad sa pagsunog ng pera, ngunit naniniwala siya sa pangitain ni Hong Dali, kaya tinanong na lang niya si Hong Dali kung ano ang ibig niyang sabihin. Dapat may magandang ideya. Itinuro ni Hong Dali ang buong 3 antas na lugar, nakikita mo ba ito? Plano kong magtayo ng isang profesional na antas ng pagsasanay para sa laro. Nahanap ko na ang mga instructor, ang aking kapatid na si Zishuan lang, walang problema. Si Zishuan. Siya. Itinuro ni Liu Mengzin si Lin Zishuan, na naglalaro ng husto. Oo. Ang aking kapatid na si Zishuan ay isang henyo. Daan. Okay lang ba? Casual na sinulyapan ito ni Liu Mengzin, at hindi nagtagal ay nagulat siya, hindi ba? Punong-puno ng dugo ko. Nabalitaan ko na ang kalaban niya, at hindi mababa ang kanyang lakas. Ang kapatid mo. Hindi ba siya nanlaliko? Paano nagawang manloko ng kapatid ko? Nang hihinayang sinabi ni Hong Dali, malalaman mo ito kung nakita mo ito. Kung saan, hindi gaanong pinansin ni Liu Mengzin si Lin Zishuan noong una, ngunit ngayon ay tumingin siyang mabuti. Matapos tingnan ito, talagang nagulat siya sa pagkakataong ito, nakakamangha talaga. Napakakinis at makinis ng mga combo. Nakakita na ako ng ilang PK video dati, ngunit tiyak na ito ang unang pagkakataon na magagamit ko ang timing, galaw, combo at iba pa ng perpekto. See you. Sa puntong ito, kailangang sumuko si Liu Mengzin, Master Dali, ano ang dapat kong sabihin? Hindi ba kapatid mong si Zishuan itong kapatid na babae? Sinasabi ko, paano kung sunduin siya sa tabi? Ang galing niya di ba? Nakangiting sabi ni Hong Dali, tumakas siya sa bahay nang sunduin siya. Siya ay isang maliit na pulubi at hindi man lang makakain ng sapat. Hindi ka uuwi kahit hindi ka busog. Nagulat na sabi ni Liu Mengzin, mahirap humanap ng babaeng may determinadong isip ngayon. Kailangan iyan, sabi ni Hong Dali, naubusan siya kung hindi siya yayain na maglaro sa bahay. Pero bakit siya tumanggi na umuwi sa ganoong lawak, hindi ko talaga tinanong ng mabuti. Pagkasabi niya nito, nagtanong lang siya ng Polipa, Zishuan, halos wala ka ng pagkain sa oras na iyon, tama. Bakit hindi ka umuwi? Paano kung wala talagang nagmamalasakit sa iyo at sa iyo? Hindi. Oo, seryosong sagot ni Lin Zishuan, kailangan kong magpanggap na isang maliit na pulubi, kung hindi ay maaalala ako. Sa katunayan, daan-daang dolyar pa ang nasa sapatos ko noon, paano ako mamamatay sa gutom? Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalaro. Hong Dali, Tang Moxon, Liu Mengzin. Ang babaeng ito ay talagang kasing laki ng isang brat. Sa kasong ito, Master Dali, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Sa anumang kaso, ito ang nangyari ngayon, at ito ang sitwasyon. Sumandal si Liu Mengzin sa sofa, hinawakan ang baba at nag-isip ng matagal, pero kahit gaano siya katalino, mataas ang langit, pero kahit anong isipin ko, hindi ko talaga maisip kung ano ang ibig sabihin ni Hong Dali sa paggawa nito. Ano ang pakay niya sa paggawa nito? Gusto mo bang i-develop ang laro? Pero mukhang hindi naman.
Makipagtulungan sa akin. Halos walang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa natin. Wala siyang makukuhang benepisyo sa paggawa nito, ngunit marami akong makukuhang benepisyo, ngunit hindi ito mukhang isang hanggal na tao. Gusto lang ba niyang mawala ang kanyang kapalaran? O gusto niyang suportahan itong Lin Zexuan? Ngunit ang problema ay karaniwang hindi sikat ang mga laro sa mundong ito. Hindi gaanong purihin ang isang batang babae na magaling sa paglalaro. Kaya ano ang ginagawa niya? Katuwaan lang ba talaga? Iniisip ito. Hindi inisip ni Liu Mengzin ang layunin ni Hong Dali na gawin ito, at sa wakas ay walang pagpipilian kundi ang sumuko. Well, hindi ko talaga maisip ang layunin mo sa paggawa nito, Master Dali, ngunit sa ngayon, mukhang sinamantala ko na. Ano ang mura o hindi? Humalaklak si Hong Dali, actually, it's not as much as you think. It's just that my new sister liked to play games, and I don't have much to do, so I just want her to have fun. Anyway, maganda naman ang skills niya, kaya nakakapaglaro siya kung kailan niya gusto, at hindi naman magastos. Sa puntong ito, sinabi ni Hong Dali, speaking of which, Lao Liu, magpapadala ka ba ng anunsyo sa laro kapag nakabalik ka na? Okay lang naman na mag-announce sa official level diba? Handa na ang venue sa West Fourth Ring Stadium, paano? Dahil iniutos ito ni Young Master Dali, natural na makikipagtulungan ako, nakangiting sabi ni Liu Mengzin. Parang hindi kayong tipo ng tao na gagawa ng damit pangkasal para sa mga kalaban mo, di ba? Gusto mong marinig ang katotohanan? Tanong ni Hong Dali. Oo naman. Sagot ni Liu Mengzin. Sa totoo lang, simple lang ang dahilan, seryosong sagot ni Hong Dali, gusto ko lang baguhin ang mga trick ko. Hindi pa ako nakakapaglaro dati. Kaya ba iyon? Lalong naramdaman ni Liu Mengzin na hindi maipaliwanag na kakaiba at nakakatakot ang ngiti ni Hong Dali, ngunit bakit parang hindi ako komportable sa lahat? Pakiramdam ko palagi kang nakangiti na parang demonyong gumagapang palabas ng impyerno. Nang marinig ang kanyang sinabi na napaka nakakatawa, hindi napigilan ni Tang Moxon na takpan ang kanyang bibig ng poof, at tumawa. Tumayo ka. Si Liu Mengzin ay kilala bilang numero 1 business genius sa mga kabataang henerasyon sa Tianjin City. Karamihan sa mga amo ng maliliit na kumpanya ay nanginginig sa takot sa kanyang harapan, ngunit sinong mag-aakala na talagang sasabihin niya ang ganoong bagay sa harap ni Hong Dali, at talagang sasabihin ito ng malakas. Walang maniniwala. Ngunit iyon talaga ang iniisip ko, walang magawa si Hong Dali, sa totoo lang, napakasimple ko. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.